Kuya, kumukulo na ang tiyan ko. Mabait ka, Xiao Tang. Nasa ilang at masukal na lugar tayo. Kumain muna tayo ng ilang ligaw na prutas. Kapag nakarating tayo sa sekta ng Qingyun at nakita ang tatay nating pinuno, marami na tayong masasarap na makakain. Yehey, yehey. Gusto ko ng nilagang batang tupa. Pasingawang paa ng oso, buntot ng usa at inihaw na pato. Inihaw na sisiw at inihaw na gansa. Paano kung naghihirap at namamalimos na ngayon ang tatay mo? Paano kung kayong dalawa pa ang kailangang bumuhay sa kanya? Kung nagdurusa ang tatay, kahit mga lakal kami ni kuya, bubuhayin pa rin namin siya. May talino si kuya at may likod siyang masasandalan kay Xiao Tang. Kahit maging katuwang man lang ng pinuno ng mga pulubi. Kung ganoon, magiging pinuno siya ng mga pulubi. Napakaringal naman. Sa ginhawa, pagsasaluhan natin ang saya. Sa hirap, sabay nating haharapin ang unos. Babantayan natin ang isa't isa bilang pamilya. Hindi magkakahiwalay sa yaman man o kahirapan. Kapag pumasa si kuya bilang nangungunang iskolar, magiging tatay ng nangungunang iskolar ang tatay natin. Gusto ni kuya maging nangungunang iskolar. Huwag mong sabihin gusto mo ring magpakasal sa isang diwata. May kagandahan kasing mala Jade sa mga aklat. Naiintindihan na ni Xiao Tang ang lahat. Pero, kuya, matutuwa kaya si Itay kapag nakita niya tayo? Xiao Go, Xiao Tang. Aalis na si Lola. Walang mangyayari kay Lola, opo. Bibigkasin ko ang tula para sa iyo, mabuti ba? Sa harap ng higaan, liwanag ng buwan. Ang pangalan ng inyong ama ay Suguji. Siya ang anak ng pinuno ng sekta ng Qingyun. Paano po lubhang nasugatan ang dakilang immortal? Ipinagkatiwala niya sa akin ang pagprotekta sa dalawang dugong ito. Hintayin nating dumating ang tamang panahon. Tiyakin mong maibabalik sila kay Suguji sa sekta ng Qingyun. Dakilang immortal, hindi ko kayang tumbasan ang kabutihang iniligtas ninyo ang buhay ko noon. Sa ipinagkatiwala ninyo sa akin ngayon, ipupusta ng matanda ang buhay niya. At titiyakin kong ligtas ang inyong mga anak. Kapatid na nakatatanda. Patawarin ninyo ang inyong walang kakayahang kapatid. Hanggang dito na lamang ang kaya kong pagprotekta sa kanila. Malalaki na kayo ngayon. Pinakamabait talaga ang Xiao Tang namin. Sundin mo ang mga sinasabi ni kuya. Lola, huwag kang umalis, pakiusap. Ayokong hanapin si Itay. Gusto ko lang kasama ko si Lola. Xiao Tang, nagugutom ka ba? Ayaw kumain ni Xiao Tang. Para na lang ito kay Lola. Nais tumahimik ng puno, ngunit hindi tumitigil ang hangin. Nais alagaan ng anak ang magulang, ngunit wala na ang magulang. Kaya ba ni na kuya at Itay na maging katulad ni Lola? At maghanda ng napakaraming masasarap na pagkain. Kuya, miss na ni Xiao Tang si Lola. Ayaw ni Xiao Tang umalis. Huwag kang matakot, munting kapatid. Susundin natin si Lola at hahanapin si Itay. Umupo kang mabuti at kumapit ng mahigpit. Huwag kang mahulog. Naubos na ang ating baon sa paglalakbay. Paano tayo pupunta sa unahan? May ideya na ako. Ginoo, maaari po bang makahiram ng panulat at tinta? Halika, ayusin natin ito. Salamat po, Ginoo. Ibabalik ko agad pagkatapos gamitin. Xiao Tang, paano ka makatakbo kung saan-saan ng mag-isa? May paraan tayo para kumita ng pera. Pagsulat ng mga liham para sa iba. Mga kabarangay ng Tansaw. Narito ang munting henyo ng Tansaw. May serbisyo na kami sa pagsulat ng liham. Malinis at elegante ang sulat kamay ng aking kuya. Kasiya siya sa puso at kaaya-aya sa mata. Pagsulat sa kahoy, 7 baryang pilak lamang.
Dahuang tara na. Umalis na si Ginoong Huang. Nagsara na si Xiaotang. Xiaotang. Tingnan ninyo, mga tauhan mula sa tahanan ni Ginoong Gao ay paparating. Bulaklak sa libo-libong kulay. Kabilugan ng buwan sa ika-15 gabi. Nagtipon ang mararangal na panauhin. Bukas ay magbubukas si Ginoong Gao ng isang malaking piging ng tula sa tore ng Wangxian. Upang makisaya kasama ng sambayanan. Lahat ng dadalo ay malugod na tatanggapin anuman ang pinagmulan. Ang tanging hihingin ay isang tulang likhain sa mismong lugar. Isang buong tula na biglang lilikhain. Kung gayon, sino ang hahatol sa husay ng mga tulang likhain sa piging na ito? Sa takdang oras, aanyayahan ni Ginoong Gao ang mahistrado ng Tansaw, si Ginoong Zhang. Pati siguro Li ang pinuno ng Akademya ng Lushan. Nasabay na akyat sa tore ng Wangxian. Sila mismo ang magpapasya sa ranggo ng mga tula. Ang pinakamahusay ay tatanggap ng 50 layang na pilak bilang gantimpala. Ilang masasarap na pagkain kaya ang mabibili ng 50 layang. Naroon ang lugar ng pagpaparehistro. Maaaring magparehistro ang sinumang may talento sa panitikan. Huwag kayong magsiksikan. Pumila kayo ng paisa-isa. Kanino bang munting bata ito? Bilisan ninyo at iwi siya. Huwag kayong manggulo rito. Ako si Xiaotang ng Tansaw. Matamis, kaibig-ibig at may munting pisngi. Sa edad na 2 taon, marunong na siyang bumasa at sumulat ng tula. Umaapaw ang talento niya at nalalampasan ang lahat ng iba pa. Munting bata, sa tulang pambola mo bang iyan? Akala mong makukuha mo ang 50 layang na pilak? Xiaotang. Kung gayon, ipaparehistro ko ang kuya ko. Ang kuya kong si Xiaogo. Ang tunay na batang henyo ng Tansaw. Sa buong daigdig, 10 dao lamang ang talento sa panitikan. 9 na dao roon ay nasa aking kuya. Ang natitirang 1 dao ay sapat lamang para kay Feng Xiaoyu. Ang iba ay halos hindi man lamang makabuo ng isang buong tula. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing yabang mo. Ngayon, nakita mo na. Bukas, sa oras ng tandang. Huwag mahuli sa pagdating sa tore ng Wangxian. Kuya! Kuya, parang nakikita ko na ang 50 layang na pilak. Kumakaway na iyon sa atin mula sa palasyo. Xiaotang. Nagyayabang ka na nga, hindi ka pa naghanda ng script. Kailangan ba ng script para magyabang? Hindi ba kailangan? Ang mga nakaupo sa marangal na bulwagan ngayon ay pawang mga tanyag na iskolar ng Tansaw. Ang mga hurado ay ang mahistrado at ang pinuno ng akademya. Nakilala sa pagiging makatarungan at walang kinikilingan. Talagang magiging kapana-panabik ang paligsahan mamaya. Huwag kang matakot, kuya. Para sa akin, ikaw ang pinakamahusay sa buong daigdig. Bulwagan ng tore ng Wangxian. Ang maringal na pagtitipon ngayong araw, kung saan nagtipon ang pinakamahusay na iskolar, ay pinagkalooban ng karangalan sa pagdalo ng mga mahusay na Ginoo. Nagtipon tayo sa tore ng Wangxian na ito. Sa paligsahan ng tula ngayon, hindi susubukin ang pagsasaulo o pagsasaulo ng paulit-ulit. Ang susukatin lamang ay ang talino sa paglikha sa loob ng 7 hakbang. Ang paksa ay ang 4 na tanawin ng lungsod na ipinagmamalaki ng dakilang Tansaw. Ang mga tanyag nitong tanawin sa kabundukan at ilog. Batid dito ng lahat. Ang dakilang Tansaw natin ay lupain ng mga dakilang tao at likas na biyaya. Isang pinagpalang lupain na hinubog ng langit at lupa. At ang luntiang bundok Lushan na humahabi sa malayo at walang tigil ang tunog ng mga kampana ay nangingibabaw sa lahat ng kabundukan. Sa unang yugto, ang paksa ay ang tanyag na bundok ng dakilang Tansaw. Magsyakyat kayo sa tanghalan at magharap sa tula.
Ikaw na munting bata, balak mo pa bang agawin ang unang pwesto ko? Ako ang mauuna. Tapos na ang pusta, wala nang atrasan. Ipinupusta ko ang panalo ng kuya ko. Sa malayo, madilim na madilim ang bundok Lusyan. Makitid sa itaas at malapad sa ibaba. Parang binaligtad ang bundok Lusyan. Makitid sa ibaba at malapad sa itaas. Napakababaw naman. Mababang uri. Sa bundok, pulang dahon. Sa paanan, ilog. Sa lumang puno at sinaunang templo, hitik sa tahimik na tanawin. Umakyat sa mataas na lugar, tanawin lamang ang kagandahan. Kalahating araw na pamamasyal, puspos ng saya ang dibdib. Bawat taludod ay payak, mistulang karaniwang pananalita. Pinagsama-sama lamang ang mga bantayog ng puno at templo, walang ayos. Katamtamang uri. Parang halos kasing husay lang ng pagbebenta ko ng prutas. Umakyat sa tuktok at maganda naman ang tanawin. Naglaro ng kalahating araw. Magaan ang kalooban. Maghapon akong nagbenta ng prutas bago nagligpit ng paninda. Masasabi ko ring naging maayos ang benta ko ngayong araw. Magaan ang pakiramdam. Isang haligi ang nag-ugnay sa bayan ng Hengyu at Ilog Xiangjiang. Mahaba ang mga taon sa bulwagang UK ng mga iskolar. Tanawin hanggang dulo, malawak ang langit at lupa ng Sanxiang. Ang iskolar ay may pusong kayang maglingkod at magligtas sa daigdig. Tingnan mo, natawa siya. Nakapaloob ang mga bundok, ilog at sinaunang bakas ng kasaysayan. Sa wakas, inilabas ang malawak na dibdib ng isang manunulat. Kapwa marangal ang diwa, tindig at sining. Ipinahahayag ang mithiin ng iskolar na yakapin ang langit at lupa. Nagsanib ang tanawin, kasaysayan at puso. Walang ni isang salitang hungkag. Malalim at malawak ang diwa. Tiyak na siyang nangunguna rito. Napakahusay talaga ni Kuya. Munting paslit, bakit napakahusay ng kuya mo? Dahil binigyan ko siya ng kaunting mahika. Ang husay niya sa pagtula ay 100 ulit na higit sa buong mundo. Ang kuya ko lamang ang hindi nagbabago. Isang mahika na hindi kumukupas. Tunay ngang pinagpala ng langit ang dakilang tansaw. Napakaraming mahuhusay na tao rito. Maging isang 7 taong gulang na bata ay kayang bumigkas agad ng pambihirang tula. Tunay ngang ang taong hitik sa aklat at tula ay likas na marangal. Ito ang pag-asa ng kinabukasan ng tansaw. Napakabuti nito. Talino na walang kapantay. Isang pambihirang henyo sa panahong ito. Lubos na natutuwa ang pamahalaang ito. Ngayong araw, hindi lamang tanawin ang mayroon tayo. Kailangan din nating magkaroon ng damdamin. Ito na ang huling paksa. Mga Ginoo, gamitin na lamang natin ng payak ang damdamin ng mga tao sa daigdig. Naway magsama tayo sa mundong ito hanggang sa maputi ang ating buhok. Higit pa ito sa pagkakulong sa gintong tahanan para habang buhay. Kapag binasa ang buong tula, mapapailing ang lahat at mapapahanga. Ngunit napakahirap nitong pigilan ang luha at itikom ang aklat. Ay, hindi ba tungkol lang ito sa dalawang mag-asawang nagtutulungan sa buhay? Napakapino naman magsalita ng mga iskolar. Ano ba ang halaga ng mumunting lambing at pag-ibig? Panoorin ninyo ito. Kung mapananatiling walang gutom ang buong sambahayan. Hindi ko pag-interesan ang natitirang isang salapi sa aking supot. Malawak ang diwa ng tulang ito at tunay na kapuri-puri. Ngunit nakapanghihinayang na napakalaki ng layunin, samantalang payak ang mga salita. Sa murang edad, ulila na at pasan ang pag-aaruga sa isang matandang ina. Sa harap ng ilaw ng karayom, pinupunasan ang mga luhang hibla. Sa araw na ito, matagal nang tumatanggap ng biyaya ang palasyo. Sa kabila ng bukal, sino ang tatawag sa palayaw ng bata? Ang aming munting Xiaogo ay isa ng tunay na lalaki. Ipinapahayag ko na ang kampiyon ay si Suk Xiaogo. Munting kaibigan, hitik sa mahuhusay na iskolar ang Akademya ng Lushan. Nais mo bang ipagpatuloy ang pag-aaral sa landas ng tula at panitikan? Ganoon na lamang ang pagmamadali ng punong guro na isama ang munting kaibigan sa akademya. Tunay ngang marunong siyang kumilala ng talento. Walang makatatanggi sa paanyaya ng nangungunang akademyang ito. Lubos kong pinasasalamatan ang kabutihang ipinakita ng punong guro. Walang hanggan ang pasasalamat ko, guro. Ngunit sa pagpasok ko sa mundong ito, ang bunso kong kapatid at ako ay umaasa lamang sa isa't isa. Nais kong tahakin ang 1,000 bundok upang hanapin ang bakas ng aming ama. Ang kabutihan ng pagpapalaki sa akin ay kasing lawak ng langit.
Hindi ko maaaring kalimutan kahit sandali ang tungkulin ng anak. Kaya't ikinalulungkot kong tanggihan ang marangal ninyong paanyaya, punong guro. Umaasa akong maunawaan ninyo ako ng buong puso. Sa lahat ng kabutihan, ang paggalang sa magulang ang nangunguna. Dahil busilak ang hangarin ninyo para sa inyong mga magulang. Hindi ko kayang pahirapan pa kayo. Sige na nga. Mahaba pa ang inyong paglalakbay. Nawa ay muling magsama ang inyong magkapatid bilang isang pamilya sa lalong madaling panahon. Sandali, bakit parang pamilyar ang palawit na ito? Ang anak ng pinuno ng sekta ng Kingyun, si Suguji. Ay hindi ba ganito ring palawit ang nakasabit sa kanya? Hindi basta-basta ang dalawang batang ito. Duo-duo, ikaw na ang kumilos. Sundan mo ako, bilis. Kuya, dumidilim na. Natatakot ako. May tuluyan sa unahan na may ilaw. Tingnan natin. Mag-ingat sa apoy. Ako ang nagtanim ng punong ito. Ako rin ang nagbukas ng daang ito. Kung nais ninyong dumaan dito, bumalik muna kayo sa pinanggalingan. At mag-iwan ng bayad sa daan. Napakatanga mo. Kahit sumigaw kayo, walang tutulong sa inyo. Ibigay ninyo ng maayos ang inyong pila. At maaaring hayaang mabuhay ang inyong dalawang buhay. Sandali, kung isasama ang aso, 3 ang buhay ninyo. Sila ang mga anak ng mahistrado. Pagbati po, mahal na mahistrado. Si kuya ang may pakana ng lahat ng ito. Sino ba ang hahabol sa atin? Kuya, wag mo na silang paglaruan. Gamitin natin ang bagong paninda para subukan. Habulin ninyo siya. Isang mababang uri ng demonyong tigre ang lumitaw sa eskinita ng mundong mortal. Nakakatuwa naman ito. Guro, matagal na nating minamanmanan ang matabang tupang iyon. Pero naunahan tayo ng dalawang magnanakaw na ito. Hindi ba tayo kikilos, hihintayin pa nating maubos nila ang lahat bago tayo lumabas. Mamasdan muna natin ang kahihinatnan. Mabuti na lang at kasama natin si Dahuang. CJ, bakit hindi na kayo tumatakbo? Balak ba ninyong ialay ang pilak kay Lolo? Ako. Huwag pinaghirapan ni Kuya ang perang iyan. Hindi ko ito ibibigay sa masasamang loob na gaya ninyo. Xiao Tao, umilag ka. Sila ba ang nang-api sa iyo? Kumain ka. Alam kong hindi ka talaga masamang nilalang. Nalulungkot ka rin siguro nang iwan ka ng iyong ina, ano? Isa ka palang napakabait at kaibig-ibig na munting kuting. Kuya, bakit nagpalit ng anyo ang demonyong tigre at lumiit? Baka peke ang nahuli natin. Paano niya nagawa iyon? Kuya, bakit tayo napabalik dito? Hindi mo ba tiningnan ang nasa itaas? Naglakas loob kayong humarang sa daan namin. Kasalanan ninyo ito dahil nagpumilit kayong manghold up. Ayun, naparusahan tuloy kayo. Tama na ang satsat. Sino ang mag-aakalang may pakialamerong makikialam pa? Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin, dalawang immortal. Maawain ang mga nagsasanay sa landas ng immortalidad. Kapag nakakakita ng kawalang katarungan, bumubunot kami ng tabak upang tumulong. Tungkulin lamang namin iyon, ngunit. Bilang magkapatid, dapat malinaw ang usapan sa bayaran. Kanina, 5 pilak ang bayad sa pasok ni Guro na lumilipad at bumabagsak ng astig. 10 pilak ang bayad sa mahiwagang lubid na ginintuan. 5 pilak naman ang bayad sa pagkasira ng aking rosaryo. Nang bumaba kami sa eskinita, 15 pilak ang pinsalang idinulot sa mga espiritu ng mga halaman. Dodo, paano mo nagawang makipagtawaran ng ganito sa dalawang bata? Guro, hindi ba ganito ang itinuro ninyo sa akin? Dapat maging malawak ang kalooban at maningil ng isang buong halaga.
Sige, 40 pilak lahat. Salamat po, amo. Hindi maaari, mas mahusay pa siyang magwenta kaysa sa akin, kay kuya. Kuya, ibigay mo na sa kanila. Lumuya tuloy ang laman ng pitaka natin. May kulang pa ba sa bayad? Isa na namang mahusay na paraan para magpasalamat. Tutal, tinulungan naman nila tayo. Ibigay na natin sa kanila. Makakakita pa tayo ng kita sa hinaharap. Maraming salamat po sa inyong dalawang banal na pinuno sa pagtulong ninyo. Heto. Mukhang pupunta rin kayo sa tuluyang panuluyan. Maaari ko kayong samahan papunta roon. Dodo. Dalhin mo ang 2 pusang magnanakaw na ito sa harap ng tanggapan ng hukom. Kuya, gusto kong marinig ang awit pambata ni Lola. Buwan, buwan, bilog na buwan. Umupo ka sa bulsa, munting sinta. Dahan-dahan po. Pumunta muna tayo sa tanggapan para bayaran ang tuluyan natin kagabi. Hindi man lang natin nakita ang may-ari kahapon. May-ari po. Sinong munting diwata ang tumatawag sa akin? Tinatawag kita sa ilalim ng banayad na simoy na ito. Kayo pala. Ang pagtatagpo natin ay itinakda ng tadhana. Mahal kong 2 panauhin. 20 pilak lang po ang bayad sa silid kagabi. Kuya may-ari. Napakagwapo mo naman. Kasing kinis ng balahibo ng puting kabayo ang buhok mo. Para kang prinsipe ng mga puting kabayo. May panlasa ka talaga, munting diwata. Ako ang pinakamakisig na lalaki sa buong paligid na ito. Gaya nga ng inaasahan. Sayang naman ang napakakisig na puting dragon kabayo. Bakit hindi ka kasing bait ng sinasabi sa mga kwento? Kung tatanggap ka ng 20 pilak, sisigaw ako sa buong lansangan. May halimaw na puting kabayo rito na nagpapatakbo ng mapanlinlang na tindahan. Baka dakpin ka ng mga kawal at pagurin sa gilingan. Munting amo, paano mo naman nalaman iyon? Huwag kang sumigaw. Huwag kang sumigaw. 10 pilak. Sige, kalahati na lang ang presyo para sa inyo. Ayos na ang 10 pilak, hindi ba? Hindi maaari. Napakamahal pa rin. 3 pilak. Hindi na pwedeng dagdagan pa. 3 pilak. Hindi ko man lang mabibili ang pinakamagandang pakain sa kabayo sa halagang iyan. 5 pilak. Huling alok na ito. 1 pilak. Kapag hindi ka pumayag, lalabas ako at sisigaw na may halimaw dito. 5. 5. Benta na. Kuya, magbayad na tayo. Ito. Sandali. Ang 20 sinabi mo kanina ay 20 barya lamang. Opo, kuya may-ari. Huwag mong sabihing babawi ka sa usapan. Mapanlin lang na negosyo iyan, alam mo. Hindi lang kayang sakupin ng batang ito ang halimaw na tigre. Nakikita pa niya ang tunay na anyo ni King Feng. Aba! Paano niya nagawa iyon? Guro, bakit ka naman gulat na gulat? May bakas pa pala siya ng kapangyarihang banal. Bagaman hindi natin alam kung sino talaga sila. Dala pa rin nila ang batong palawit ni Suuji. At may kapangyarihang banal din. Tiyak na may kaugnayan sila sa sekta ng King Yun. Mukhang panahon na para tulungan natin sila. Duo-duo, tawagin mo ang hangin at ikalat ang mga talulot. Guro, napakamahal ng mga talulot. Baka pwedeng magtipid tayo. Banal na pinuno, may nalaglag ba kayong gamit? Munting bata, pambihira ang hubog ng iyong mga buto. Isa kang pambihirang henyo sa landas ng immortalidad na bihira sa sanglibo. Mayroon akong sariling gabay sa paglalakbay. Dahil itinadhana tayong magkita. Ibebenta ko ito sa iyo sa halagang 10 pilak. Ako ang henyo. Sandali, hindi ito angkop. May iba pa ba? Banal na pinuno. Paano mo nalaman na henyo ang kapatid kong babae? Batid ko ang lahat ng lihim sa ilalim ng langit. Panoorin mo ako. Aray ko, nanay ko. Nasilaw ang mga mata ko sa kislap nito. Guro, sa tingin ko, napinsala ang iyong talino sa pagbigkas ng kapalaran. Binata, pambihira ang mga buto at ugat ng katawan mo. Ngunit likas na sira ang mga ugat ng enerhiya mo. Magulo rin ang espiritual na ugat mo. Isa kang basurang naghihintay ng 1 siglo bago muling makita sa mundo ng paglilinang. Maraming salamat sa papuri, dakilang immortal.
Ngunit sagana ang enerhiya sa iyong noo. May bahid ng gininto ang enerhiya sa tuktok ng iyong ulo. Tuwirang tumatagos hanggang sa korona ng iyong ulo. Totoo, 5 araw nang hindi nakapaghugas ng buhok ang kuya ko. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Iyan ang napakalakas na literaturang aura ng Diyos ng panitikan matapos bumaba sa mundo. Ang gabay na ito ay talagang kakaiba. Hindi ka lamang nito matutulungang maglakbay sa lahat ng dako. Matutulungan ka rin itong siguraduhing makapapasa sa bawat pagsusulit. Tunay ngang kailangan lang ito sa bahay o sa paglalakbay. Maaari ka pang yumaman ng husto. Pandaraya, panlilinlang at panloloko. Hindi. Pagtuturo ng pamahiin. Isang kinakailangang mabuting aklat. Napakaarte mo naman para kang artista sa teleserye. Maraming salamat, dakilang immortal. Ngunit ang tunay na pakay ng paglalakbay namin ay hindi iyon. Kundi ang pagpunta sa mundo ng mga nagsasanay sa landas ng immortalidad. Walang silbi ang karaniwang gabay. Akala mo ba basta na lamang makapapasok sa mundo ng mga immortal? Bakit naman? Sa kasalukuyan, tapos na ang pagpili ng mga bagong alagad mula sa mundo ng mga mortal. Kung nais mong umakyat roon, kailangan mong magkaroon ng katibayang ipinagkaloob ng kasalukuyang emperador. Kung wala kang katibayan, hindi mo man lamang mahihipo ang hangganan ng mundong iyon. May paraan sa aming gabay sa paglalakbay. Kung paano makakuha ng naturang katibayan. Kapag gusto mo, kumilos ka. 10 liang pilak lang po. Bibigyan muna kita ng 1 liang. Sabihin mo sa akin, ano ang unang hakbang? Kung mapapakinabangan ito, sabihan mo ako ng 1 hakbang mula sa gabay. At babayaran kita ng 1 beses. Sige, bata ka pa naman. Kung gayon, magiging mapagbigay ako. Dodo. Punitin mo ang unang pahina ng aklat at ibigay sa kanya. Kailawak naman ang iyong pagkabukas palad. 15 araw mula ngayon ang panlalawigang pagsusulit sa Tansaw. Pagkaraan ng 1 buwan, ang pagsusulit sa pamahalaang panlalawigan. At makalipas ang 1 pang buwan, ang pagsusulit sa akademya. Kung matagumpay mong makukuha ang katayuang iskolar. Matutupad na ang unang hakbang sa pagsali sa pagsusulit ng imperyo. At makakaharap mo na ang kanyang kamahalan, ang emperador. Magsimula ka sa pagsusulit para sa mga bata. Una, kailangan mong magkaroon ng rekomendasyon mula sa isang akademya. Akademya. Ang kampiyon ng pagsusulit, si Suxia Ogo. Munting kaibigan, napakaraming mahuhusay na tao sa Akademya ng Lushan. Nais mo bang ipagpatuloy ang pag-aaral ng landas ng tula at panitikan? Alam ko na kung saan ang susunod nating pupuntahan. Magbenta ng mga bulaklak. Magbenta ng mga bulaklak. Guro. Niloloko na naman natin para makuha ang pilak ng 2 batang ito. Hindi kaya ang dami mong ginagawang masama ang siyang magpapahamak sa iyo. Puro kakasabihan, dila mo lang ang kumikilos. Gusto mo bang mag-aral para sa pagsusulit? Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Gamitin ang pera para uminom. Uminom ng ano, kalokohan. May napakalaking swerte sa katawan ng 2 batang ito. Bukod pa roon, taglay nila ang jade pendant ni Suuji. Sundan sila. Kung makapapasa sila rito, makikita na ba nila ang emperador? Baliw na bata, gusto mong sumali sa pagsusulit para makita ang emperador. Mag-ingat ka, baka tangayin ka ng hangin, nakalabas na ang dila mo. Bilisan mo, si Wang Dashu ay nang aapi na naman ng mga tao. Halika, tingnan natin. Esan. Pati mga salita ay hindi pa lubos na nakikilala, gusto nang sumali sa pagsusulit ng imperyo. Kung makapapasok ka sa bulwagan ng pagsusulit, ninuya ko ang malaking tarangkahang ito. Talunang tauhan. Kung pagbabatayan ang ipinakita mo sa tore ng Wangxian. Ngayon, ikaw pa ang nagtuturo sa iba. Kahit paano pa man. 10 taon din akong nag-aral ng buong sipag. Mas mataas pa ang tumpok ng mga librong nabasa ko kaysa sa munting ulo mo. Ang kuya ko ang nanguna sa pagsulat ng tula. Mas marami pa ang nagamit kong tinta kaysa sa tubig na nainom mo. Ang kuya ko ang nanguna sa pagsulat ng tula. Munting bata, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang kuya ko ang nanguna sa pagsulat ng tula. Munting bata, nilalapastangan mo ang panitikan. At ano naman kung henyo siya? Iyan ang tuntunin ng imperyo. Kung wala kang garantiya mula sa isang kinikilalang akademya, hindi ka man lang makakapasok sa tarangkahan ng lugar ng pagsusulit. Gusto kong makapasok sa akademya. May pera ka ba? May pera ka bang pangpasok sa akademya? Kung wala kang pera, huwag ka nang mangarap makapasok sa akademya. Maaari ko bang malaman kung sino ang inyong kamahalan? Ituwid mo ang mga tainga mo at makinig. Ito ang taong minamahal ng lahat ng nakakakita sa kanya. Kapag nakita ng mga bulaklak, kusa silang namumukadkad. Marangal ang tindig at kahanga-hanga ang anyo. Mapagbigay at marangya kung gumastos. Walang kapantay ang kanyang rangya. Anak ng pinakamayamang tao sa Tansaw. Ang tanging tagapagmana ng pamilya Hao. Hao Yukian. Mahinahon lang, mahinahon. Nasaan ang tao? Naroon.
Kuya, huwag kang ma-pressure. Mauna na kayong pumasok at hanapin si Guro Lee. Maghintay muna kayo rito sandali. Hahanapin ko si Guro Lee. Hanggat hindi nagsasalita ang batang Panginoon. Tingnan natin kung sino ang mga has magpalabas sa inyo. Matagal ka nang hinihintay ng tagapamahala ng akademya. Sumunod kayo sa akin. Kuya. Hoy, munting paslit. Ibig mong sabihin, wala ka talagang galang sa akin. Nakatulala ka pa rin, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, malapit na akong mahimatay. Ginoong Hao, tutulungan kitang tumayo. Huwag kang lumapit. Ah. Noong nasa pagpupulong tayo, inanyayahan kitang mag-aral sa akademya. Sabi mo, hahanapin mo ang iyong ama. Bakit bigla mong binago ang pasya mo? Ang ibig sabihin ng tagapamahala ay magsalita ka ng tapat. Dahil nais kong sumali sa pagsusulit sa imperyo. Nais kong humarap sa kasalukuyang banal na emperador. Kasuklam-suklam, paanong naging ganito kakasarili ang isang iskolar? Ang ibig sabihin ng tagapamahala ay may ambisyon ka. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Hindi tumatanggap ang akademya ng Lushan ng mga taong pabago-bago ang loob. Ang ibig sabihin ng tagapamahala ay, lumuhod ka ngayon at tawagin siyang guro. Agad siyang sasang-ayon. Guro, nasa iyong harapan ang iyong alagad. Tanggapin po ninyo ang unang pagyuko ng inyong alagad. Hindi naman kita tinanggap bilang alagad. At tinatawag mo pa rin akong guro. Napakakapal talaga ng mukha mo. Ang ibig sabihin ng tagapamahala ay, hindi pa sapat ang kapal ng mukha mo. Guro, nasa iyong harapan ang iyong alagad. Katamtaman lamang ang likas na kakayahan ng iyong alagad. Ngunit handa akong magtiis at magsumikap. Busilak ang aking kalooban. Hindi ako kailanman magdudulot ng gulo. Nakikiusap po ako, tanggapin ninyo ako bilang alagad. Ako na ang magsisilbi sa inyo ng tsaa at tubig. Ako na rin ang sasagot sa paglalaba at pagluluto. Hindi ako tatamad-tamad o magpapabaya. Tanggapin ninyo na po ako bilang alagad. Nakikiusap po ako, guro. Naku! Kuya, paano ka naging mas talentado pa sa akin sa pagpapacute? Ang cute naman, matutunaw na ako sa sobrang cute. Sige na nga, sige na. Mula ngayon, isa ka ng alagad ng aming akademya. Guro, kung wala ako, paano po kayo tatanggap ng alagad? Napakaganda, palakpakan at maghagis ng mga bulaklak. Ngayong napagpasyahan na ito. Ayon sa tuntunin, ang mga bagong mag-aaral ay kailangang bayaran ng buo ang isang taong matrikula, pagkain at tirahan. Pati na ang tinta, papel, piedra de moler at iba pang gastusin. Lahat-lahat, 50 liang pilak. Hindi naman kailangang bayaran agad ang halagang iyan. Ako muna ang sasagot para sa iyo. Maraming salamat po sa inyong makatarungang tulong, ate. Kapag nakapag-ipon na kami ng pilak sa hinaharap, ibabalik namin ito ng walang kulang. Bukod dito, lahat ng lalaking mag-aaral ng akademya ay dapat tumira sa dormitoryo. Manatili sa loob at mag-aral ng mabuti. Hindi maaaring lumabas kung kailan ninyo gusto. Magkakabisa ito simula ngayong araw. Kung gayon, paano na tayo? Hindi pa kailanman nahiwalay sa akin ang aking kapatid na babae. Ayos lang po, kuya. Malaki na si Xiao Tang. Kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Sa araw, pwede rin akong pumunta sa akademya para makipaglaro sa iyo. Nandito kami para protektahan si Xiao Tang, kaya huwag kang mag-alala. Munting kapatid, maaari ka bang tumira sa aking bahay sa labas ng akademya tuwing gabi? Ate Ling napakaganda na, mabuti pa ang puso. Mag-aral kang mabuti rito, kuya. Pagsikapan mong makaharap agad ang emperador. At saka tayo pupunta para hanapin si Itay. Ako na ang bahala sa matrikula mo. Huwag kang mag-alala, Xiao Tang. Hindi ka bibigin ni kuya. Napakabait naman ng batang dilaw. Wala nang kalahating buwan bago ang pagsusulit. Bantay sarado ng punong guro si kuya habang nag-aaral. Hindi natin siya maaaring gambalain. Ito ang tirahan ni Ate Ling. Mag-ayos muna tayo ng matutuluyan. Pagkatapos, aalis agad tayo para kumita ng pera. Kumita ng pera. Hindi man lang kita hahayaang kumita ng isang baryang pila. Bata, ipaalam ko sa iyo ang sinasapit ng sinumang kumakalaban sa akin.
Sino ang walang pakiramdam na iyon? Sino ang naglakas loob na bastusin si Xiaotang, ang munting diwata? Aba, himala. Hindi ba ito ang paborito ng buong tansaw? Kapag may bulaklak, kusa itong namumukadkad. Kaakit-akit at napakagara. Para siyang jade na punong-puno ng dangal. Ang unang pinakamagandang lalaki, si Ginoong Ma Qingfeng. Tumahimik ka. Pwede mo lamang purihin ang aking kabayo. Ginoong Qingfeng. Diyos ko. Si Ma Qingfeng pala. Tunay ngang si Ginoong Ma. Sa wakas, nakita ko na rin ang tunay na tao. Ginoo, tingnan ninyo rito. Ano ba ito? Bakit biglang naging napakaingay? Hindi ko alam. Kanina lang ay tahimik tapos biglang nagsiksikan ang mga tao. Makikita na nila si Ginoong Ma. Napakagwapo niya. Halika, tingnan ninyo kami. Ako ang nag-iingat sa munting diwata na ito. Huwag ninyong dalawang subukang pag-isipan si Xiaotang. Ginoong Ma, ano po ang nangyayari? Lumilindol ba? Aba, wala akong masisisi kundi ang sobrang lakas ng aking karisma. Ginagawa kong baliw sa paghanga ang lahat ng dalaga sa lungsod. Ginoong Ma Qingfeng. Ginoong Ma, Ginoong Ma. Mahal kita gaya ng pagmamahal ng daga sa bigas. Ay hindi, takbo na tayo. Munting diwatak siya utang. Ilalayo kita rito. Ano ba ang nangyayari? Tagapamahalang Ma, bakit mo ako tinutulungan? Bagaman nakipagtawaran ka sa akin. Labis akong interesado sa bulaklak sa iyong ulo. Ang espiritual na enerhiya ng bulaklak ay kahawig ng aura ng amo nito. Kaya ikaw. Kukunin mo ang bulaklak ko. At papatayin ako para walang makaalam. Munting diwata, mali ang pagkaunawa mo. Ang bulaklak sa iyong ulo ay isang espiritong tagapagtanggol na kasama mo. Sa madaling salita, habang naroon ang bulaklak, naroon ka rin. Kapag namatay ka, hindi rin mabubuhay ang bulaklak na ito. Bakit naman kita sasaktan? Patay na tayo. Sa kakaisip tumakbo. Naligaw pa ako at hindi nakarating sa bahay ni Ate Linger. Ngayon, naligaw na rin ako. Paano na ako kikita ng matrikula para kay kuya? May naisip na ako. Maghuhukay ako ng mga halamang gamot at ipagpapalit sa pera. May ipon ko ang matrikula ni kuya. Kuya, tingnan mong mabuti. Ito ay danggi. May mga dahong hugis balahibo. Makapal ang mga ugat. At may banayad na amoy ng lupa. Karaniwan itong madaling makita at pwedeng ipagbili. Pinakamainam ito para sa isang baguhan. Sabi ni Lola, damhin mo lamang ito ng buong puso. At makikita mo ang espiritual na enerhiya ng lahat ng halaman sa bundok. Sa likod ng malaking punong iyon, may tatlo. Sa siwang ng malaking bato sa kaliwa, may isang kumpol. Mayroon din sa ilalim ng bulok na troso na balot ng lumot. Danggi ang lahat ng iyon. Nako, anong pambihirang mata mayroon ka? Kuya King Feng, tingnan mo agad. Sa ilalim ng sinaunang puno roon, may isang napakaliwanag na berdeng liwanag. Siguradong napakahalagang kayamanan iyon. Xiaotang. Napakalalim ng gubat at nakakatakot.
May napakagandang bagay sa unahan. Wow! Napakalaking labanos. Wow! Ang cute na munting bola ng balahibo. Kumakagat siya. Huwag mo siyang saktan. Isa rin siyang munting nilalang. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Bawat nilalang ay may dahilan kung bakit ito nabubuhay. Ikaw rin. Napakahawig niya ng amo na naaalala ko. Kaya ang mabangis mong anyo. Isa pala itong bilugang munting bola ng balahibo. Munting bola ng balahibo. Gusto mo ba ng karne? Huwag na tayong mag-away. Nabunot ko na. Napakalaking labanos. Kaya pala, hindi lang nakakahanap ng halamang gamot ang munting bulaklak ng peach. Napoprotektahan din niya ang maliliit na halaman sa bundok. Ang galing. Munting bola ng balahibo, kain ka ng karne. Ako naman ang kukuha ng malaking labanos. May makakain tayong lahat. Kuya King Feng, bilisan mo. Umuwi tayo para ipakita ko kay kuya ang malaking labanos ko. Iyon ay Huang Jing. Hindi iyon labanos. Kung dilaw at bilugan, labanos na iyon. Bantayan mong mabuti sina Suxiaotang at Ma King Feng. Ako naman, tututok ng husto kay Suxiaogo. Alamin mo ang tunay na ugnayan ng magkapatid. At kung bakit sila may natatanging palawit na jade ng pamilyang Su. Huwag kang mag-alala, guro. Gagamit ako ng teknik sa pagtatago at proteksyong espiritual. Bawat kilos niya ay nasa ilalim ng aking pagmamatsyag. Kuya King Feng. Sapat na ba ang mga ito para umabot sa 50 lay ang napila? Munting diwata. Kaunti lang ang paninda natin. Sa buong mundo ng mga halamang gamot. Talagang pambihira na iyon. Talaga, gaano ka pambihira? Nakakahiya sa tindi ng kapambihiraan. Hindi naman ganoon kasakit. Napakatindi ng pang-insulto mo. Deserve mo iyan. Munting diwata, patawad po. Nagbibiro lang naman ako. Pumunta muna tayo sa butika at ipagpalit ang mga ito. At malalaman natin kung magkano ang halaga ng basket na ito. Hindi maaari. Kuya King Feng, halika rito. Napakapansin-pansin ang mukha mo. Sa ganitong paraan, hindi na ganoon karaming babae ang hahabol sa iyo. Ha. Munting diwata, pinupuri mo ba ang aking kagandahang yayanig sa buong mundo? Hindi nga. Napakaganda ng kalidad ng ugat na ginseng na ito. Talagang pinakamataas ang uri. Napakalakas ng bisa nito. Bihira itong dekalidad na halamang gamot. Putol lahat ang mga hibla ng ginseng. Pati ang balat ay nangingitim na. Idagdag pa ang mga mabababang uri ng panindang ito. 10 wen lang ang pinakamataas na halaga. Iyan ang balak mong gawin. Narinig ko ang lahat mula sa bundok sa labas ng lungsod. Ibalik mo ang ginseng. Hindi na namin ito ibebenta. Pumasok ka sa tarangkahan ng Huichuntang.
Iwan mo ang mga paninda. Lumayas ka. Kung hindi, iiwan namin dito ang mga binti mo. Munting diwata. Sa mundo ng mga mortal, hindi ako basta-basta maaaring mag-anyong halimaw. Mauuna na kayong dalawa ni Nadahuang at Xiaobay. Ako na ang bahala rito. Siya ang target ko. Hindi ko hahayaang makinabang ang ganid na tindero na ito. Aagawin sa harap ng sikat ng araw. Wala na ba kayong kinikilalang batas? Saan nanggaling ang baliw na matandang alagad na ito, sama-sama nating bugbugin? Ang mga mata ko. Tumakbo kayo. Salamat po sa pagliligtas sa amin, dakilang alagad. Hindi ko kayang manood lang habang may inaapi. Munting bata, yakapin mong mabuti ang basket na iyan. Huwag mong hahayaang maagaw ito. May kailangan pa akong asikasuhin. Paalam na. Hindi maaari iyan. Napakaganid ng mga butika sa lungsod na ito. Munting diwata. Hindi tayo magpapalamon sa ganitong pambubusabos. Kung ganoon, saan natin ipagpapalit ang mga halamang gamot bukas? Diretso tayo sa palengke at maglatag ng pwesto. Yehey! Bukas, yayaman tayo sa palengke. Kay Dodo. Bilisan mo at itugma ang sukat sa akin, alagad. Makatitiyak po kayo, guro. Naikabit ko na po ang inyong anting-anting ng pagkawala. Normal ang lahat dito, tingnan ninyo. Hindi nila ako matutuklasan kahit kailan. At idagdag pa ang mga kababalaghang kwento ng akademya. Sana maging maayos din ang kalagayan ni Xiaotang. Guro, tulungan ninyo kaming manghula. Mabubuhay pa ba kaming dalawa ng maayos? Sasabihin ko sa iyo, may kasama akong iba. Ako si Dongzhu. Kasama kita. Naging Chang'e na ako. Alam mo ba kung ano ang kaugnayan mo kay Chang'e? Palaka lang ang nahawakan mo. Kayong dalawa, hindi ko kayang hulaan ang kapalaran ninyo. Kapag hindi pa kayo dumating, mamamatay ako sa pahirap ng dalawang tanga na ito. Tingnan mo ang mga sirang halamang ito. Puro putik at bulok. Nalanta na silang lahat, hindi ba? Kahit sa pagsisipilyo kay Ginoong Hao, may inis siya sa siksikan ng pagitan ng mga ngipin. Sa ganitong klase ng itsura, may lakas loob ka pang ibenta ito sa pamilihan. Para sa akin, kakahukay mo lang dito sa libingan ng mga walang pangalan. Kung naghahanap ka ng gulo, sabihin mo na lang ng diretsyo. Nagpapanggap ka pang mayaman. Ako si Hao Yukian, anak ng pinakamayamang tao sa buong Tansaw. Kailangan ko pa bang maghanap ng gulo sa inyo? Tingnan mo ang munting batang ito. Payat na parang usbong ng munggo. Napakabata pa, pero nagtitinda na sa lansangan. Halika, maging utusan ka na lang sa aming tahanan. Kahit aso ka pa, makakakain ka ng malaking hita ng manok sa bawat pagkain. Ginoong ito. Nagkita na po tayo. Ang pangalan po ninyo ay... Ang batang Panginoon ay hindi nagpapalit ng pangalan o apelyido, Hao Yukian. Hao Yukian, kung ganoon, tunay bang napakayaman ng inyong pamilya? Kalokohan, ang negosyo ng aming pamilya ay nasa bawat distrito ng Tansaw. Napakarami naming pilak, pwede nang ipangguhit sa tubig. Wow, napakahusay. Kaya pala mukhang masigla ka, Kuya Yukian. Kumikinang din ang iyong kasuotan. Mukhang napakayaman mong tao. Ahem, may paningin ka rin pala, munting bata. Sabi ng aking lolo. Ang tunay na makapangyarihang mayaman ay hindi kailanman nagtatanong ng presyo kapag bumibili. Kuya Yukian, isa ka sigurong ganoong makapangyarihang tao, ano po? Siyempre, kapag bumibili ang batang Panginoon, damdamin lamang ang sinusunod ko. Hindi ako kailanman nagtatanong ng presyo. Napakaganda, Kuya Yukian, gusto mo bang? Tingnan ang aming ugat ng ginseng. Ahem, ang ugat na ito. Ahem, sandali lamang. Kulang na kulang kayo ng halamang sangkap ang sabaw na pampalakas sa aming tahanan. Tingnan natin, hindi naman masamang subukan. Maraming salamat, Kuya Yukian. 50 pilak ang halaga ng ginseng. Kailan pa natutuhan ng batang ito? Ang lihim ng matandang ito. Ang itsura ay parang bulok na ugat ng puno. 50 pilak ang sinisingil mo sa akin. Isa na naman itong walang alam sa tunay na halaga. Kuya King Feng, sa palagay mo ba, hindi kayang makita ng karaniwang tao ang pambihirang halaga ng 1,000 taong gulang na ligaw na ginseng?
ng ugat na ito. Natural lamang. Isa itong halamang sangkap na kahit ang palasyo ay hindi makakuha. Tanging mga tunay na dakilang mayaman lamang ang karapat-dapat dito. Kaya pala mukhang napakatanda na nito. Tunay nga itong 1,000 taong gulang na ginseng. Wow! Napakahusay mo talaga, Kuya Yukian. Nakilala mo agad sa isang tingin. Kapag nainom mo ang sabaw na niluto mula sa matandang ginseng na ito, tiyak na magiging pambihira ang iyong tindig at aura. At mapapabilang ka sa mga pinagpala ng kapalaran. Baka maging nangunguna ka pa sa pagsusulit ng imperyo. Napakahusay mo, Kuya Yukian. Bagong nangungunang iskolar. Bukod pa rito, ang matandang ginseng na ito ay may pambihirang bisa. Sa pagpapalakas ng katawan at pagpapahaba ng buhay. Dahil lamang nakilala ko kayo, Ginoong Hao. Kung hindi ko ito sasabihin kaninuman. Napakahaba na ng panahong itinubo ng ginseng na ito. Pero, Kuya King Feng, 50 pilak ang halaga ng matandang ginseng na ito. Mukhang kulang sa dalang pera si Kuya Yukian. Baka pwede na nating kalimutan na lang. Munting kapatid, huwag kang magsalita ng walang batayan. Siya ang batang Panginoon ng pamilya Hao, ang pinakamayaman sa Tanzhao. At wala siyang pera. Hindi ka ba nagbibiro? Imposible iyan. Tama na tama ang sinabi ni Prinsipe Wang. Sino ba ang batang Panginoong Hao? Siya ang napakadakilang tao na sa isang lagok ay kayang bilhin ng buo ang aming pwesto. Siyempre, sino pa ba ako? Ako ang pinakamayamang tao sa Tanzhao. Magtitipid pa ba ako sa kaunting halagang ito? Akin na ang matandang ginseng na ito. Bibilhin ko na rin lahat ng halamang gamot na ito. Magkano kung bibilhin ko lahat? Dahil napakabukas palad ni Kuya Yukian. 70 tael lang ang lahat. Hindi na kailangang magsukli sa 100 tael. Ituring mo na ang sobra bilang gantimpala ko sa inyo. Munting Panginoon. Sandali lang po. Dahan-dahan po kayo. Nakikita mo na ba kung ano ang tunay na pagkabukas palad? Ito ang tunay na pagkabukas palad. Bobo nga pero hitik sa salapi. Sa susunod, isama mo si Duo-Duo. Para mapasakamay natin ang kanilang salapi. Tok 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 tok. At Ling-er. Dinala ni Xiaotang sina Dahuang at Xiaobai para hanapin ka. Xiaotang, pumasok ka agad. Kulang na ang mga silid sa aming bahay. Puno na ang mga silid sa harapan. Pagbigyan mo muna kami at sa likurang silid ka na tumuloy. Halika, ihanda ni ate ang iyong higaan. At Ling-er. Ito ang bayad sa pagtuturo ni Kuya. Salamat po sa pagtulong ninyong paunang bayaran ang lahat noon. Ngayon, may pera na si Xiaotang para bayaran ka. Sapat na sa akin ang ganitong halaga. Itago mo ng mabuti ang sobra. Pero, Xiaotang, saan mo kinita ang napakaraming pilak? Namitas kami ng maraming halamang gamot sa labas ng lungsod kasama si Kuya King Feng. Pagkaraan, nakilala namin sa pamilihan si Kuya Yukian. Agad niyang binili ang buong pwesto namin. Napakalaki at napakarangal ang bahay ni Ate Ling-er. Wala pa akong nakikitang kasing gandang bahay. Sa wakas, nahanap din kita ni Ling-er. Itay. Nandito na rin si Xiaotang. Ituring mo na itong sarili mong tahanan. Malamig ang hangin sa gabi. Kainin mo ang kakaning ito habang mainit pa. Magpahinga ka ng maaga. Si Itay talaga ang nakakaunawa sa akin. Hindi naman ako mahilig sa matatamis. Paano makatutulog si Ling-er sa ganitong pagkakataon? Ikaw naman. Magmumug ka pagkatapos kumain. Baka mabulok ang mga ngipin mo. Sana narito kayong lahat. Miss na ni Xiaotang si Kuya. Miss ko na si Kuya. Bukas, sasamahan ka ni ate sa akademya para hanapin siya. Opo. Kuya. Xiaotang, bakit ka na parito? Kuya, miss na kita. Kumusta ang buhay mo nitong mga araw na mag-isa ka sa labas? Nagugutom ka ba? Nakahanap ka ba ng matutuluyan tuwing gabi? Huwag kang mag-alala, Kuya. Nakatira na ngayon si Xiaotang kay Ate Ling-er. Ngayon na ang lahat. Hindi na nagtitinda sa pwesto si Xiaotang. Anong pwesto? May pera na ngayon ang iyong munting kapatid. Ako na, si Suk Xiaotang, ang sasagot sa iyong mga panulat, tinta, papel, at batong pang-ink. Salamat, Amo Su. Pero gaano karaming pilak ang magkakasya sa munting bulsa mo? Magsabi ka ng tapat. Saan nanggaling ang napakaraming salapi? Wala ka namang ginawang gulo, ano? Wala po. Isinama ako ni Kuya King Feng sa bundok para mamitas ng halamang gamot at kumita ng pera. Napakarami po ng kinita namin. Magpapatuloy pa rin si Xiaotang sa pamimitas at pagbebenta ng mga halamang gamot. Para mabili ko kay Kuya ang pinakamagagandang panulat at tinta. Ngayon, mamimitas ulit tayo ng halamang gamot.
Para kumita ng pambili ng tinta ni Kuya. Xiao Tang. Gamitin mo ang paraan mo noong huli at maghanap ka. Tingnan mo kung anong mga halamang gamot ang mayroon dito. Kuya King Feng. Sa ilalim ng malaking puno sa kaliwa, napakaraming halamang amoy isda. Wow! Hindi ko na mabilang. Halamang malansa. Kahit si Dahuang ay ayaw amuyin ang bagay na iyan. Sabi ni Lola. Kapag pinatuyo ito, pwede itong ipalit sa pera sa butikang panggamot. 3 tansong barya bawat kalahating kilo. Dito, pwede tayong kumita ng napakaraming pera. Kuya King Feng, maghukay ka na. Opo, munting Panginoon ko. Dito pa at doon din. Sapat na ba ito, Xiao Tang? Halos nabungkal na natin ang buong lupain. Salamat sa pagod mo, Kuya King Feng. Kapag naibenta na ang mga halamang gamot, bibilhan ko kayo ni Dahuang ng napakaraming hita ng manok. May ingay sa unahan. Parang may nagkakampo ng mga tulisan. Aba, anak ng kung sino ka man. Alam mo ba kung sino ang munting Panginoon? Ako ang anak ng pinakamayamang tao sa buong Tansaw. Naglakas loob kayong paglaruan ako at manloob dito sa Tansaw. Talagang gusto ninyong mamatay, ano? Hindi man lang kayo nagtanong kung sino ang ama ko. Maniwala kayo, hindi kayo makakain o makakatakas ng buhay. Pinuno, itong tisoy na ito, puro putik ang katawan. Kahit hubaran mo siya, wala rin tayong mapapala. Kung gayon, isang taga na lang at tapusin na natin siya. Pwede na siyang gawing pataba sa bukid, hindi ba? Ang tanga mong bata. Bulag ka ba? Tingnan mo ang sapatos niya. Tela iyan mula sa Yunjin. Isang matabang tupa. Bilisan ninyo at palabasin ang perang papel. Oh! Napakatalino mo, Pinuno. Hoy! Bilisan mo at ilabas ang perang papel. Kapag hindi mo pa inilabas, papaluhurin kita sa isang hampas ng pamalo ko. Ay! Hindi ba iyan ang mayamang kuya na bumili ng ginseng natin? Sa sikat ng araw mismo. Sa ilalim ng maliwanag na langit. Xiao Tang. Kailangan mo ba ng tulong ko? Siguradong kailangan namin ng tulong. Pero, Kuya King Feng, mahirap at nakakapagod magligtas ng tao. May kaakibat pa itong panganib at abala. Baka mauwi pa tayo sa demanda. Dapat maningil tayo ng bayad sa pagod at pagkain, hindi ba? Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Maawa kayo. Ilabas mo na ang pera. Tumatanggi ka sa mabuting alok, kung gayon tikman mo ang parusa. Tigil, tigil, tigil. Huwag kang mag-alala, Pinuno. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Huwag kang magpakaabala, ha? Sige, tatagain ko na. Huwag mong patayin. Dahan-dahan lang, mabait na bata. Pukpok ito ng kaluban ng espada. Diyos ko. Lagot na, huli na tayo. Ang pinakamalaking kliyente ko. Aagawan ng tulisan ang kliyente natin. Naagawan na siya. Ano ang gagawin natin? Lumulubog na ang moralidad ng mundo. Naglakas loob kayong humarang sa daan at manloob. Ngayong narito ako. Tiyak na tuturuan ko kayong mga hangal na tulisan ng leksyong hindi ninyo malilimutan. Ang dami mong satsat. Naglakas loob kayong makialam sa amin. Kailangan ba ninyo ng profesional na serbisyo sa seguridad? 100 pilak lang. Kahit duo-duo, dumating na ang pagkakataon mong magsanay. Tandaan mo, pangalagaan ang kliyente. Agawin ang kliyente. Kami ang pinili ni Ginoong Hao. Ang pangkat ng seguridad ng aming sekta ay hindi lamang nagpoprotekta sa inyong katawan. May kasama pa itong libreng pagpapayo sa isip pagkatapos ng insidente. 79 na lay ang lamang ang kailangan. Hindi kayo malulugi sa halagang ito. Hindi rin kayo maluloko. Kayo, samantala inagnanakaw sa gitna ng kaguluhan. Ako ang batang Panginoon, anak ng pinakamayamang tao sa buong Tansaw.
Ilang bihasang mandirigma kaya ang pinapakain ng aking ama. At ngayon, kayo pang mga hamak na ito ang mga ngahas manakit sa akin. Oh, sige na nga. Dahil napakatatag ng paninindigan ni Ginoong Hao. Hindi na namin kayo guguluhin. Umatras. Mabuti pa ang payo, pero ayaw makinig ng lintik na ito. Sandali, huwag kayong umalis. Ano ba kayo, susuko na kayo matapos lang maipakita ang mga sandata. Kahit 2 galaw man lang, sige na. Nangangahas kayong baliwalain kami. Ikalawa, ikaw na ang pumutol sa kanya. 100 lei ang bawat tao. Bilisan ninyo, iligtas ninyo ako. Propesyonal na pangkat. Tinitiyak naming masisiyahan kayo. Mga kuya, mga kapatid. Hulihin ang mga ulupong na ito. May malaki tayong gagawin. Sipa ng lumilipad na lunok. Ang manghimasok sa kampo ng Heifeng ay humahanap ng kamatayan. Ang 2 nasa kaliwa sa akin. Ang 3 sa kanan sa akin. Kuya King Feng, sipain mo ang puwit niya. Kuya Duo-Duo, tusukin mo ang butas ng ilong niya. Laban lang, laban lang. Ay, tunay nang nagtagumpay ang aking alagad. Ang galing ng mga kakayahang ito. Guro, hindi na sayang ang pagtuturo ko sa kanya. Hindi natin kaya takbo. Hindi lamang gwapo si Kuya Ma. Mahusay din pala siyang lumaban. Ang paghanga ko sa iyo ay parang rumaragas ang ilog. Walang katapusan at walang tigil. Parang umaapaw pa ang ilog na dilaw. At hindi na mapipigilan. Napakabuti naman ng papuri mo, Kuya Kai. Ngayong araw, magkasama tayong lumaban, Kuya Kai. Ang bawat galaw natin ay tugmang-tugma. Pagkatapos ng laban, talagang nakahinga ako ng maluwag. Sayang at ngayon lang tayo nagkakilala. Maging magkapatid tayo sa ibang angkan. Iyan din ang nasa isip ko. Kuya, parang mas maitim pa ang kalooban ng 2 ito kaysa sa atin. Bakit hindi na lang tayo magbayad ng bayad sa pagiging alagad? Sumama tayo sa kanila at kumita. Yumuko ka at pumasok sa sekta. Habang nagwawala ang 2 baliw na ito, umalis na tayo. Hoy, hindi pa nagbabayad ang tiyuhin ng bayad sa aming proteksyon. Saan ninyo akalaing makakatakas kayo? Kayo, huwag kayong padalos-dalos. May batas ang kaharian. Hindi maaaring magparusa ng walang pahintulot. Sino ang nagsabing magpaparusa kami? Legal kaming bumibili at nagbebenta ng tao. Huwag kayong lumapit. Ay, munting Panginoon ko. Mapanganib yan. May 3 leang na pilak sa ilalim ng kaliwang sapatos ni Tiyong Mataba. May 5 leang na nakatago sa lailayan ng pantalon ni Tiyong Payat. May maliit pa siyang gintong baboy na nakasuksok sa sinturon. Kayo na mismo ang maglabas, o ako na ang maglabas para sa inyo. Ilabas ninyo ang lahat ng pera. Mag-iwan man lang kayo ng isang damit. Kuya King Feng. Ang telang medyas ni Tiyong Mataba ay yari sa mamahaling telang brokada. Kahit labhan, maibibenta pa iyan ng 10 wen. Maaaring patayin ang iskolar, ngunit hindi maaaring hiyain. Sobra na ang panloloko ninyo sa mga tao. Tingnan mo ang galawan ng 2 amo na ito. Bakit parang masanay pa sila kaysa sa mga hamak ng kampo ng Heifeng? Mahal na Ginoong Hao. Tapos na po ang inyong pakete ng serbisyong pangsiguridad. 100 leang lamang po. Tumatanggap kami ng pilak na salapi, suki. Maraming salamat sa inyong lahat, mga bayani. Kulang lang ang dala kong pilak ngayon. Kunin muna ninyo ang 50 leang na ito. Maaari ko bang ipambayad ang iba kong ari-arian?
Ito lang ang yaman na dala ko. Huwag sana kayong tumanggi. Munting binibini. Magtira naman kayo para sa amin. Munting Xiaotang. Marami akong nagawang atraso sa inyo sa lungsod noon. Ngayon, nadamay ko na naman kayong lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Ito ang tanda ng aming pamilyang Hao. Ingatan ninyo. Mula ngayon, sa buong Tansaw. Sino mang mangahas na manggulo sa inyo? Ilabas lamang ninyo ang tandang ito. Ako ang sasagot para sa inyo. Makapaglalakad kayong taas no o saan man kayo magpunta. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng kayamanan ni Xiaotang. Kuya Yukian na maraming pera. Ikaw ang kaibigang pipiliin ko. Ha ha ha. Kuya King Feng. Pumunta tayo at bilhan si kuya ng tinta at panulat. Matagal nang hindi binubuksan ang bahay panuluyan. Paano kung bumalik ang aming Panginoon? At hindi niya ako makita? Malaki ang pinasok mong raket ngayon, bata. Halika. Ako na ang mag-iingat nito para sa iyo. Guro, magtira naman kayo para sa akin. Sumunod ka sa batang iyon. Lulusot ako sa akademya ngayon din. Magtutulungan tayo mula sa loob at labas. Kuya Ma, ikaw na ang magbantay sa tindahan. Ako na ang sasama kay Xiaotang sa pagbili ng tinta at panulat. Ako na ang bahala. Maraming salamat, Kuya Kai. Xiaotang, tuturuan ka ngayon ni Kuya Duo-Duo. Ano ang pinakamahalagang tandaan kapag nasa labas? Kumain ng minatamis na prutas. Mali. Ang mahalaga ay ang dating. Nasa atin ngayon ang tanda ng pamilyang Hao. Ano ang tawag dito? Panoorin mo, Xiaotang. Ipapakita sa iyo ni Kuya Duo-Duo. Ang makapangbudol ng walang inilalabas na puhunan. Budol na walang puhunan. Ano naman iyon? Marunong kang bumasa ng senyas ko. Hoy, katulong. Mahal na panauhin, tindahan ito ng mga panulat at tinta. Ano po ang nais ninyo? Ibalot mo ang pinakamamahal. At pinakamataas na uri ninyong panulat, tinta, papel, at panggiling. Mahal na panauhin, 5 leang na pilak ang pinakamamahaling paninda namin. Sapat po ba ang dala ninyong salapi? Xiaotang, tingnan mo ang bonggang ito. Mabuti pang tumingin kang mabuti. Tanda ito ng pinakamayamang pamilya sa Tansaw. Lahat ng bibilhin ngayon ay sagot ni Ginoong Hao. Nagkamali ako ng pagkilala sa isang dakilang tao. Sandali lamang po, kayong dalawa. Kukunin ko agad ang kayamanan ng tindahan at ibabalot ng maayos. Walang bayad ni isang kusing. Kita mo, ito ang tinatawag na dating. Ni isang kusing ay hindi kailangang ilabas. Dalhin ninyo ang lahat ng paninda. Ate na tagapamahala. Sinabi ni kuya ko. Kapag bumibili, kailangang magbayad. Sapat na ba ang mga ito? Kung kulang, may laman pa ang bulsa ko. Munting dinuno. Sa ginawa mo. Tuluyan ng sablay ang plano kong kumita ng libre. Pinayuhan ako ni kuya bago ako umalis. Hindi dapat kumuha ng gamit ng iba ng libre. Tama ang sinabi mo. Pinakamabuti ang asal ng ating Xiaotang. Hintayin mo ako, kuya. Narito na ang Xiaotang mo. Mabuting alagad. Guro. Guro, sobra naman ang ayos ninyo. Kuya Duo-Duo. Sino ang kausap mo? Wala po. Binabati ko lang ang maringal na punong ito. Napakatibay naman ng punong ito. Xiaotang, ano ang mga ito? Ting 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 ting. Kuya, sabi ko sa iyo, ako na ang sasagot sa lahat ng panulat, tinta, papel, at panggiling. Marunong talagang magmalasakit si Xiaotang kay kuya. Pero napakarami naman ng panulat at tinta. Kahit sumulat si kuya hanggang pumuti ang buhok niya, hindi pa rin maubos ang mga ito. Kung gayon, ipamahagi natin sa mga nakatatandang kapatid para magamit nila. Maraming salamat, binibinig Xiaotang. Kapatid na Su. Ang tulong ng munting kapatid sa gitna ng kagipitan. Hindi namin malilimutan kailanman ang kabutihang ito. Mag-aral at paulit-ulit na magsanay. Hindi ba tunay itong kasiya siya?
Laban, kuya. Naway tama lahat ang sagot mo sa pagsusulit. Manghula ka man, tama lahat. Ano ba ang laman ng munting utak mo? Huwag kang matakot, kuya. Bagong kaibigan ito ni Xiaotang. Xiaogo, kapag may kailangan ka sa tansaw, sabihin mo lang, kami ng pamilyang Hao at Wang ang bahala sa iyo. Kapatid na Xiaogo. Maluwag na ang daan para sa pagsusulit. Sino ang mga ahas humarang sa iyo? Kung may humarang, babayaran natin siya para mapaurong. Ako na ang bahala. Lumipad ka ng malaya, Xiaogo. Ang pinakamayaman sa tansaw ay laging nasa iyong likuran. Para akong sinapian ng Diyos ng pagsusulit. Nasa akin ang kalamangan. Hindi nga. Sinasabi ko sa inyong dalawang nakatatandang kapatid. Talaga bang nakalimutan ninyo? Maya-maya, papasok kayong dalawa sa bulwagan para sa pagsusulit. Ginoong Zhang. Maaga ko na pong isinulat para sa inyo. Ang magandang balitang kayo ang nanguna sa pagsusulit. Hinihintay na lamang namin kayong lumabas para lagyan ito ng petsa. Sa ganitong pambihirang kaalaman ni Ginoong Zhang, tiyak na magpapamalas siya ng dakilang husay sa pagkakataong ito. Ang unang pwesto ay tiyak na mapupunta kay Ginoong Zhang. Kalokohan. Kung maglalakas loob ang tagasuri na paboran ang iba. Bulag na siya. Sige na, hinaan muna ninyo ang yabang. Magkunwari lang tayong dumaan dito. Ang hamak na batang dukha na ito ay karapat-dapat ding sumubok na kasabay ng anak ng Panginoon. Sino ang tinatawag mong hamak? Sino ang iniinsulto mo? Balita ko, hindi madali ang mga tanong. Ang kinatatakot ko lang ay baka hindi maibigay ng mga bata ang pinakamahusay nila. Kumusta ang naging pagsusulit ninyo, Ginoong Zhang? Sa palagay ko, napakadali ng pagsusulit na ito. Hindi man lang ako napagod. Nang matapos kong sagutan ang papel, nakahiga pa ako roon at natulog ng kalahating oras. Kahinhinan lang, kahinhinan. Karapat-dapat ng anak ng pinuno ng lalawigan. Tila bumaba sa mundo ang Diyos ng panitikan. Pinaghirapan mo, kuya. Halika na. Umuwi na tayo. Nagbibigay pugay ang mongheng nagwawalis ng sahig sa Shaolin. Xiaotang, narito tayo para magsikap at mamuhay ng matipid habang nag-aaral. Lumabas na ang talaan ng mga pumasa sa pagsusulit ng lalawigan. Dumarating na ang nanguna, si Ginoong Zhang. Magsilayo kayong lahat. Hindi tama. Hindi si Ginoong Zhang ang nanguna. Si Suk Xiaogo. Sino si Suk Xiaogo? Malayo man, nasa dulo ng langit. Malapit man, nasa harap lamang ng mga mata. Narito si Suk Xiaogo. Binabati ka namin, Xiaogo, sa wakas, nanguna ka na. Siyempre naman. Mas mahusay si Xiaogo kaysa sa ilang taong buong araw na. Nagmamalaki at minamaliit ang iba. Ano nga ba ang pangalan niya, Zhang Shixuan? Sa tingin ko, mas bagay sa kanya ang Zhang Dayami. Paumanhin. Sumailalim ako sa propesyonal na pagsasanay. Sa karaniwang pagkakataon, hinding-hindi ako tumatawa. Maliban na lamang kung sobrang tama ng mga sinabi niya. Kinamumuhian ko ang paghingi ng tawad pagkatapos ng gulo. Ikaw si Suk Xiaogo, hindi ba? Swerte ka lang sa pagsusulit sa distrito. Sa susunod na pagsusulit sa pamahalaan, hindi na kita pagbibigyan. Halika, halika, halika. Ngayong araw, magpakalasing tayo. Binabati namin sina Brother Xiaogo sa pagiging nangunguna sa pagsusulit. Kapag pumasa ka sa pagsusulit ng palasyo, huwag mo sanang kalimutan sina Kai at ako. Maraming salamat sa inyong marangal na tulong nitong mga nakaraang araw. Sa halip na alak, saang iniaalay ni Xiaogo sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga patron sa pag-aaruga kay kuya ko. Naway yumaman ng husto ang inyong negosyo.
Brother Xiaogo. Itong palawit na jade sa iyong baywang. Ngayon ko lang nakitang suot mo. Ang kinis ng jade at ang ganda ng ukit. Saan mo nakuha ito? Ito ang alaala na iniwan sa amin para hanapin ang aming ama. Isinuot ko ito ngayong araw nang lumabas ang resulta. Sana'y makita rin ito ng aming ama at makita ang aming tagumpay. Ay. Boss Ma, bitawan mo muna ako. Malalaglag na ang pantalon ko. Munting Panginoon. Ang palawit na ito ay personal na gamit ng aking Panginoong si Suuji. Ikaw ang munting Panginoon. Kilala mo ang aking ama. Hindi lamang basta kilala. Noong araw, ako ang paboritong sasakyan ng aking Panginoon. Sasakyan. Kaya mong maging tao. Ang tawagin kang makapangyarihang halimaw ay maliit na papuri pa. Kung gayon, sino nga ba ang ating mga magulang? Ang inyong ama ay si Suuji. Isang dakilang nilalang na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo ng immortalidad. At ang inyong ina ay isang diwata mula sa langit. Mahilig maglakbay sa iba't ibang lupain ang aking Panginoon at Panginoon ko sa babae. Pinakamamahal nila ang tansaw. Kaya isinama nila ako rito at binuksan ang bahay panuluyang ito. Ngunit isang gabi, bigla silang nagmamadaling umalis. At hindi na kailanman bumalik. Mula noon, binantayan ko ang bahay panuluyan habang hinihintay sila. Sabay nagsasanay ng buong sikap. Hanggang sa tuluyan akong naging ganitong anyong tao. Isa ka palang halimaw. Kuya King Feng. Matagal nang nagtataka si Xiao Tang. Bakit sa lansangan ay laging may napakaraming batang babae na humahabol sa iyo? Hindi ko rin alam. Mula nang maging tao ako, ganito na palagi. Kalaunan ko lamang natuklasan. Nakasalanan pala ng gwapong mukha kong ito. Ang malas na karismang ito. Pinipilit kong iwaksi sila. Pero lalo lamang silang dumarami. Nakakainis talaga sila. Balak ko sanang mamuhay bilang ordinaryong kabayo. Pero sumuko na ako at inilantad ko na ang tunay kong pagkatao. Ang totoo, ako ang kabayong pinapangarap ng libu-libong dalaga. Tigil. Boss Ma. Kung dati kang tauhan ng aming ama, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Munting Panginoon, nais ko rin sanang itanong sa inyo. Nasaan na ngayon ang aking Panginoon? Hinahanap din namin siya. Ang tanging bakas ngayon ay ang sekta ng King Yun. Kapatid na Xiaogo, saan mo nga ulit sinabi na pupunta ka? Ang nakatayo sa harapan ninyo ay ang pinakamakapangyarihang sekta sa buong daigdig. 61 Jaizi, isa sa mga nakatatandang pinuno ng sekta ng King Yun. At ako ang pinakamamahal niyang alagad. Kayo po ba ay isang nakatatandang pinuno ng sekta ng King Yun? Kung gayon, bakit kayo napadpad sa daigdig ng mga mortal? At hindi bumalik sa inyong sekta? Ang pinuno mismo ang nagpasyang ipadala ako sa kabundukan. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang aking misyon. Inutusan lamang niya akong mamuhay bilang isang palaboy na daoista. Upang itaguyod ang kabutihan at parusahan ang kasamaan. Kapag natagpuan ko na ang dakilang pagkakataon, saka ako babalik sa sekta. Sa tingin ko ngayon, sa wakas ay natagpuan ko na ito. Ay naku, sabi ko na nga ba, pambihira ang mga buto ni kapatid na Xiaogo. Talagang isinilang siyang may dakilang swerte. Tinitiyak namin ng aking guro na ligtas na ligtas. Kayong makababalik sa sekta ng King Yun. Ibig bang sabihin, lahat ng nakaupo sa hapag na ito ay magiging mga immortal? Ngayon lang ako nakinabang sa liwanag ng mga nagsasanay maging immortal. Ano ang tawag dito? Ang tawag dito ay kapag may isang nakamit ang daan. Umaangat sa langit ang buong hapag. Eksakto. Ginoong Hao. Talagang nakasakay sa agos ng immortal na enerhiya ang pangkat natin. Ang nangunguna sa pagsusulit natin ay nagwawalis ng basura. Ang mga araling ituturo ng punong guro ngayong araw ay matagal nang nasuri ng batang Panginoon na ito. Ngunit ikaw, nagwawalis ka rito. Napakawalang hiya mo talaga. Kung hindi mo kayang walisin ang sarili mong bahay, paano mo awakasan ang kaguluhan sa buong daigdig? Guro Lee, tingnan po ninyo. Ito ang pinakamahusay sa apat na dakilang iskolar ng Jiangnan. Isang obra ng Ginoong Tang. Sayang at may kagyat siyang pinagkakaabalahan noon. Kaya hindi siya nakahingi ng magandang tulang babagay sa larawan.
Maaari po ba ninyo itong dagdagan ng isang tula? Napakalaki po ng kabayarang tinta. Medyo pagod ako ngayong araw. Xiaogo, pumasok ka. Ito ang bagong nangunguna sa pagsusulit ng ating akademya. Ang munting henyo ng Tanzhao, si Suk Xiaogo. Siya ang magsusulat ng pamagat. Iabot na lamang sa kanya ang malaking kabayarang tinta. Kung gayon, kapatid, ipakita mo ang iyong galing. Napakaganda ng sulat at ng tula. Napakahusay. Napakatalino mo, kapatid. Sulit na sulit ang ibinayad sa tinta. Ang talento ng kuya ko ay walang kapantay sa buong Tanzhao. Tiyuhin Hao. Kapag nakamit ng kuya ko ang unang pwesto, hindi na magiging pangkaraniwang halaga ang sulat na ito. Magtago na lang po kayo sa ilalim ng kumot at magdiwang ng lihim. Kapatid na Xiaogo, napakahusay mo naman. Bakit hindi ka sumali makalipas ang ilang araw? Sa pagtitipong pampanitikan na gaganapin ko sa Tore ng Guanlan sa timog ng lungsod. Makikipagpaligsahan ka sa mga anak ng mararangal na pamilya at sa mga iskolar ng akademya. Makikipagkaibigan ka rin sa mga tanyag na Ginoo sa pamamagitan ng mga tula. Kumusta? Mabuti. Kung gayon, maraming salamat sa inyong mabuting paanyaya, tagapamahalang Yuan. Napakainam naman. Tumawa ka pa, sige, tumawa ka ng todo. Suk Xiaogo, mamaya sa klase ay dudurugin ka ng batang Panginoon na ito. At hindi mo na maitataas ang ulo mo sa harap ng buong akademya. Ang paksa natin ngayon ay si Mencius. Malaya kayong maglahad ng inyong mga sariling pananaw. Su, nangunguna sa pagsusulit. Sa bahaging puspusang pagsisikap, paano mo ipaliliwanag ang napakalihim na sinaunang paliwanag na iyon? Ano ang iyong pagpapakahulugan? Ang malalim na pagpapakahulugan na binanggit ni kapatid na Zhang ay mga salita ng dakilang iskolar na siwang mula sa dating dinastya. Ngunit ang paliwanag niyang ito ay napakalayo sa karaniwang unawa. Kung susuriin ang taludtod na ito, hindi lamang naroon ang kaisipan ng Angkan Wang. Naroon din ang panawagan ni Cheng na unahin ang kabuhayan ng bayan. At ang paninindigan ni Zhu na sundin ang tinig ng sambayanan. Kung pagsasamahin ang mga aral ng tatlong angkan at iugnay sa kasalukuyang pagbaha sa Tanzhao. Ang diwa nito ay 8 salita lamang. Bawasan ang buwis at sapilitang paggawa. Pahingahin ang bayan at hayaan itong bumangon. Mabuti. Paano niya malalaman iyon? Ito ang isang pambihirang tanong na sadya kong hinanap. Nagkataon lang na nabasa ko na iyon. Sa ganda ng pananalita at lawak ng pananaw sa pamamahala. Malayo ka pa sa antas ko. Wow, kuya. Pati mukha mo ang itim na sa kapal ng yabang. Ginoong Hao, kayo na mismo ang tumingin. Ang pagtitipo ng tagsibol ngayong araw. Talagang didiinan ko ang kapal ng mukha mo. At ikikiskis ko sa lupa hanggang matuto ka. Sabi ng mga sinaunang pantas, ang panulat at tinta ang buto at laman ng panitikan. Kung gagamit ng murang panulat na sabog ang balahibo at tinta na parang tubig sa kanal. Kahit gaano kaganda ang laman ng isip. Lumalabas pa rin sa sulat ang amoy ng kahirapan. Ipinaalay ko sa iyo ang pinakamahusay na panulat at tinta mula kay Suk Xiaogo. Upang hindi sabihin ng iba na ako'y nananamantala sa mga dukhang iskolar dahil lamang sa yaman ng aking angkan. Ngayong nasa iyo na ang ganitong kagamitang mahusay. Makasusulat ka na ng tula. Kaya hindi ka na mapag-iiwanan sa akin. Wow! Maraming salamat, Ginoong Zhang. Iyan ang lagas ang balahibo, tinatawag mo pang pinakamahusay. Malaking martilyo. Ano naman ang silbi ng ganitong panulat sa akin? Mababang uri lang ito. Sa tahanan ng Ginoong Hao, panlinis lang ito ng palayok sa gabi. Kung ganoon, ayoko na. Sabi ni Kuya. Hindi dapat basta kumukuha ng sirang gamit sa bahay ng iba. Salamat, Kuya Zhang. Kung ayaw mo, huwag. Panulat lang ang ibinabalik mo sa akin. Kung may kakayahan ka, pati papel at sisidla ng tinta ay isauli mo. Ang regalong naiabot na ay parang tubig na naibuhos na. Wala namang depekto ang mga ito. Kaya walang palitan o refund, maliwanag. Mahal na mamimili. Sino ang nag-iingay rito? Kay ganda ng tanawin ng tagsibol. Ang pagtitipo ng mga makata ngayong araw ay may temang paghihintay sa tagsibol. Mangyaring simulan na ninyo ang pagsusulat. Panginoon ng Akademya, ikinararangal naming marinig ang inyong ambag. Dahan-dahan lamang sa pagsusulat. Huwag na huwag kayong magmadali. Ang lalim ng kaalaman at talino ay hindi nakakamit sa kakayuko at walang tigil na pagsusumikap lamang. Ipinagmamalaki at ipinangangalandakan ang paghihintay sa tagsibol ni Ginoong Zhang. Sa bawat taludod, mga tore ng jade at palasyong kumikinang. Tunay ngang napakarikit ng pananalita. Sayang lamang at hungkag walang laman. Walang kahit katiting na sigla ng tagsibol. Suk Xiaogo, iharap mo rito ang iyong tula. Napakaganda ng taludod na ito. May puso siyang iaalay ang lunas sa paghihirap ng sambayanan.
At tahimik na naghihintay sa pagsilang ng malinis at mabuting pamamahala. Walang kahit kalahating pangungusap na hungkag na salita. Ito ang tunay na malawak na pananaw sa pamamahala ng bayan. Hindi ako nagkamali ng taong pinili. Ginoong Hao, dapat kang matuto kay Suxiaogo. Huwag kang mag-alala, ama. Mabuti kong kapatid si Suxiaogo. Mga tagasuri ng pagsusulit sa imperyo. Pinakamahusay nilang pinupuri ang mga banal na aral. Sino ang magkakagusto sa ganitong payak at maasim na pananalita? Suxiaogo. Sa bulwagan ng pagsusulit sa palasyo makalipas ang ilang araw. Tiyak na malalamangan kita. Tama ang sinabi ni kapatid na Zhang. Pero napakaganda talaga ng papel mong pambalot. Salamat. Imposible iyan. Sa bawat paligsahan ng tula, lagi tayong nilalamangan ng hamak na dukhang iyon. Hindi ko malulunok ang sama ng loob na ito. Batang Ginoo, pakalma po kayo. Sa akademyang ito, puro salita lamang ang puhunan. Ngunit pagdating sa lugar ng pagsusulit ng distrito, hindi ba't ang pamilyang Zhang ang masusunod doon? Tama, hawak ng ama ko ang pangangasiwa sa lugar ng pagsusulit. Pumunta ka roon ngayon din. Ano po ang utos ninyo, Batang Ginoo? Ay, si Suxiaogo ang nangunguna sa pagsusulit. Ayon sa mga tao sa lugar ng pagsusulit, napakasama raw ng kapalaran mo sa pagbunot ng numero. Napunta ka sa pinakamabahong numero. Ang amoy niyon. Huwag kang masyadong malanghap niyan at baka pati panulat mo ay hindi mo na mahawakan ng maayos. Hindi natatakot si kuya. Handa na si Xiaotang. Ito ang natirang yerba buena at tuyong damong gamot mula sa dati kong pwesto. Tinahi ko mismo, isang supot na pampagising at pampalinaw ng isip walang katulad. Mapapaiyak pati ang batang nasa kabilang bahay sa tapang ng amoy. Maraming salamat sa pag-aalala, kapatid na Zhang. Sa papel ng pagsusulit natin malalaman ang tunay na galing. Ano ba ang nangyayari? Kalahating oras na ang lumipas. Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Patay tayo, patay tayo. Ang sanaysay ko. Ginoong Zhang, sa ibabaw ng papel ng pagsusulit. Huwag mong hayaang malihis ang isip mo. Napakarumi ng papel mo. Nasaan ang iyong dangal? Kuya, narito na kami para sunduin ka at sabay tayong umuwi para kumain. Kuya, nanguna ka na naman. Napakalaking tulong ng supot na pampabango. Utang natin yan sa supot ni Xiaotang. Kung hindi, talagang alanganin ang laban ni Kuya ngayon. Gaya ng inaasahan ko. Ay, guro. Parang maaga nating nahulaan ang magiging kampiyon sa pagsusulit. Siguradong panalong-panalo ang puhunan na ito. Ikaw na suwail na anak. Gumagamit ka ng ganitong mababang pandaraya para pagtripan ang iba. Tapos, baka hindi ka pa rin malampasan ng iba sa pagsusulit. Ipinahiya mo ng todo ang mukha ng iyong ama, lumayas ka. Isang daang liang. Maghanap ka ng mga taong magtuturo ng malupit sa magkapatid na iyon. Tandaan mo, dapat manaig tayo sa iba sa pamamagitan ng kabutihan. Nauunawaan mo ba? Nauunawaan ko po, Batang Ginoo. Aasikasuhin ko po agad.
Turuan ng leksyon ang dalawang taong nasa larawan. Ayusin ang taong nasa larawan. Ayusin ang taong nasa larawan. Puntahan ninyo at lagutin ang dalawang iyon. Singilin ninyo ang dalawang iyon ng 5 liyang. Sunduin ninyo kami. Sige na, sunduin. Kuya, mas malaki pa ang siwang ng ngipin ko kaysa sa perang iyan. Baka pwedeng huwag na lang tayong managa ng tao. Dalhin na lang natin yan sa kanto at bumili ng 2 litsong manok. Ang sarap. May prinsipyo dapat ang pagiging tulisan. Kung walang tapang, paano magkakaroon ng kita? Ayaw mo bang pakasalan ang kapatid kong babae? Ako nga, gusto kong pakasalan ang ate mo. Bilisan mo ang kilos mo. Tingnan ninyo agad kung sino ang tatagain. Sila na naman. Ano ba ang pinagmulan nila? Sila na naman. Hindi, tama nga pala. Tayo ang mga tulisan. Magtago, ano ba? Kumilos ka ng mabilis, huwag mong ipahiya ang grupo. Munting bata, kukunin ka na namin. Lola, maawa po kayo. Hala! Bakit kayong dalawa na naman? Mga hangal na tulisan, pati pagkain hindi ninyo kayang bilhin. Magsalita ka. Magkano ang ibinayad sa inyo ng iba? Araw-araw kayong naghahanap ng gulo. Dakilang bayani, maawa kayo. 5 tael lang ng pilak. Gusto lang naman naming kumita ng kaunting pangkain. 5 tael. Ang taong umupa sa inyo. Naglabas siya ng buong 100 tael na pilak. Isang daang tael. Maghanap kayo ng mga taong magbibigay ng matinding leksyon sa magkapatid na iyon. Tandaan ninyo ito. Dapat manaig ang kabutihan sa puso ng mga tao. Naunawaan ba ninyo? Naunawaan ko na, Ginoong Hao. Aasikasuhin ko po agad. Dodo. Dalhin ninyo rito ang lahat ng taong iyon. Naglabas si Zhang Shixuan ng 100 tael. Magkano ang ibinawas ninyong lahat? Nagtira ako ng 30 tael. 100 tael ang bayad sa trabahong iyon. Pagdating sa akin, 5 tael na lang. Sobra naman kayong ganid, mga tagapamagitan. Kuya, hindi na natin kayang ipagpatuloy ang trabahong ito. Umuwi na lang tayo sa nayon at magsaka. Napakasama talaga ni Zhang Shixuan. Ako ang magbabayad. Pumunta kayo ngayon at si Zhang Shixuan ay ilagay sa sako at isabit sa tarangkahan ng lungsod. Tinitiyak kong wala akong kakaltasing tubo. Xiao Tang, itabi mo na iyan. Kuya, inaapi na niya tayo ng todo. Kinagat na tayo ng aso. Hindi naman natin kailangang kagatin pabalik ang aso. Dahil gumamit si Zhang Shixuan ng gayong maruming paraan. Turuan natin siya ayon sa mga alituntunin ng mga eskolar. Ginoong Hao. Nadiskubre na po. Nahuli ni Suxiaogo ang 2 hangal na tulisan at umamin sila sa lahat. Kailan kita pinapunta para maghanap ng mga tauhan? Ginoong Hao. Noong isang araw, matapos ninyong mabasa ang isinulat ni Suxiaogo. Hindi ba ninyo sa galit ay isinara ng malakas ang aklat? At sinabing maghanap ng mga taong magbibigay sa kanya ng leksyon. Gumawa pa nga kayo ng ganitong kilos. Binigla lang ako ng bugso ng damdamin. Hinila ko lang ng kaunti ang kwelyo. Sinabi ko na sa inyo, dapat manaig ang kabutihan sa puso ng mga tao. Manaig ang kabutihan, naiintindihan ba ninyo? Hindi ba mas mabuting maghanap ng isang matandang guro upang turuan sila? Ginoong Hao. Ang ibig ninyong sabihin sa pagbibigay ng leksyon ay turuan sila. May mali ba roon? Sana sinabi ninyo agad, Ginoong Hao. Sa ganitong paraan, ako na lang sana ang gumawa. Sayang ang 100 tael na pilak. Kung maghahanap ng mga taong mananadya at sisira sa pagsusulit ng imperyo,
Ano ang pinagkaiba ko sa mga hamak na kriminal sa lansangan? Huwag ka nang gagawa ng ganitong maliliit na pakana. Hindi ako makapaniwala. Ako, ang anak ng maharlikang hukom, ay hindi kayang talunin ang isang Suksya-ogo. Talagang matigas ang ulo ni Suksya-ogo. Kung aasa sa kakayahang magbago ayon sa sitwasyon, ang utak niyang malabo ay tiyak na mabubuko. Malapit na ang pagsusulit sa akademya. Bawasan ng ilan sa inyo ang baluktot ninyong mga pakana. Ituon ninyo ang talino sa tamang landas. Ngayong araw, hindi tayo magsusulat ng sanaysay. Pagmasdan natin ang walang tigil na ulan sa tansaw nitong mga nakaraang araw. Ang paksa ay pamamahala sa tubig. Zhang Shixuan, mauna ka. Sabi sa mga sinaunang aklat. Magtayo raw ng mataas na pilapil upang pigilan ito. Gumamit ng mga batong asul bilang pundasyon. At patibayin ito ng pinaghalong tatlong uri ng lupa. Ang sinabi ni Shixuan ay karaniwang pamamaraan na sa pamamahala ng tubig. Maaaring lutasin nito ang panandaliang suliranin. Ngunit hindi nito makakamit ang pangmatagalang kapayapaan. Xiaogo, ano ang iyong pananaw? Paano ka naman nakapagbasa ng mga talakayan tungkol sa pamamahala? Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Ilang araw nang walang tigil ang malakas na ulan. Sa kanluran, tiyak na lulubog sa baha ang matatabang palayan. Agad na ipawalang bisa ang 20% buwis sa mga palayang binaha. Magbukas ang pamahalaan ng imbaka ng bigas para sa mga nasalanta. At mag-organisa ng mga kalalakihan upang magtrabaho kapalit ng ayuda. Magmadaling ayusin ang mga kanal at daluyan ng tubig. Matagal kang namuhay sa loob ng matataas na pader at malalaking mansyon. Nakapagbasa ka ng 1,000 tomo. Ngunit hindi mo kailanman sinundan ang halimbawa ni Suksya-ogo na palaging alamin ang kalagayan ng mga tao. Masyadong makitid ang pananaw mo. Ay, Ginoong Zhang. Masyado pa ring maliit ang pag-iisip mo. Ginoong Zhang, parang tinatawag kanyang bulag. Sa daan, nagtatayo tayo ng mga pilapil at inilalagay ang mga bato. Bakit kailangang mangyari ito bago ang pagsusulit sa akademya? Napakamalas ko naman. Ano ba ang ipinagdurugo ng puso mo? Ang silid na pinakagrabing napinsala ay kay Suksya-ogo. Wala pa nga siyang sinasabi. Ginoong Zhang, tingnan ninyo ito. Basang-basa at sira na ang lahat ng aklat niya. Sa makalawa na ang pagsusulit sa akademya. Ano ang gagamitin niya para makipagpaligsahan sa inyo? Kunin ninyo ang kalahating kahon ng mga aklat sa karwahe ko at dalhin dito. Ipamigay ninyo sa kanila. Sinabi ng aming batang Panginoon. Maaaring ipamahagi ang mga aklat sa lahat. Huwag kayong magkamali ng akala. Hindi ko kayo kinahahabagan. Ayaw ko lamang na sabihin ng iba na nanalo ako sa maruming paraan. Sa susunod na pagsusulit sa akademya, tatalunin kita ng patas at marangal. Ilang araw nang walang tigil ang malakas na ulan. Malaki ang pinsala sa loob at labas ng tansaw. Pinakamalala ang pinsala sa labas ng lungsod. Kahit buong makakaya ng gobernador na mamahagi ng tulong, may mga nagugutom pa ring nagkakagulo. Ilabas ninyo ang lahat ng natitirang pagkain. Sa maliwanag na araw mismo, ninanakawan nila ang bigas para sa mga nasalanta. Hulihin ninyo silang lahat. Maraming salamat, kapatid na Zhang, sa pagligtas sa amin. Kapatid na Zhang, saan kayo pupunta? Pupunta kami para ayusin ang pilapil. Ano ang pakialam mo? Dahil sa tuloy-tuloy na ulan, lumambot ang lupa. Kapatid na Zhang, kung tatawid kayo sa bangin ng Hefeng, huwag na huwag kayong dadaan sa maikling landas. Madali itong gumuho. Kailangan pa ba akong turuan kung paano maglakad? Umalis na tayo. Dodo. Nakikita mo ba, wala naman. Ito pala ang tinatawag na mapagmataas na matigas ang ulo. Guro, alam ko po. Ang taong mapagmataas ay puro yabang ang katawan, pero ang bibig ang pinakamatigas. Ginoong Zhang, mas mabilis ng kalahating oras kung sa kaliwa at sa maikling daan tayo dadaan. Mas ligtas kung sa pangunahing daan tayo dadaan. Tumama na naman ang hula niya. Suksya-ogo, bakit lagi mo akong kinokontra? Maaari ka namang umupo na lang at manood. Lalo na kitang hindi maintindihan.
Mga kababayan, may utos ang pamahalaan. Ngayong taon, ganap na ipagpapatawad ang buwis sa mga palayang binaha. Hindi ko akalaing ganito pala kagaling ang kuya. Kaya pala napakahusay mong magsaka. Ang dami mong satsat. Bawat isa ay may sariling tungkulin at minamahal ang sariling gawain. Magtrabaho ka ng tapat sa bukid at mamuhay ng payapa. Sa pagsusulit na ito, magharap tayong muli ng patas at marangal. Iyan ang hinihintay kong marinig. Magkita tayo sa lugar ng pagsusulit. Si Wu, si Zhang, ang dakilang opisyal na si Zhang Yu. Si Zhang Gu ang tagapamahala ng kalangitan. Ginoong Zhang Gu, kaunti na lang ang lamang ng batang Panginoon. Kaunti na lang talaga ang lamang ng batang Panginoon. Siguradong kampi ang mga tagapagsuri. Ano ba? Hindi matanggap ang pagkatalo kaya nagbabanta na naman. Patawad, kapatid na Xiaogo. Noon, masyadong makitid ang aking pag-iisip. Hindi ko alam ang lawak ng langit at lupa. Mula sa pagsusulat hanggang sa pagkatao, marami akong natutuhan sa mga nagdaang laban. Aaminin kong lubos akong napahanga. Kapatid na Zhang, kalimutan na natin ang lahat ng nakaraan. Magkita tayo balang araw sa tuktok ng tagumpay. Sa pagsisimula ng bagong pamahalaan, umaapaw ang biyaya ng emperador. Nais niyang malawakang maghanap ng mga marurunong sa buong kaharian. Upang makasama ang mga iskolar mula sa lahat ng panig sa pagtatatag ng kapayapaan. Kaya espesyal na ipinag-utos ang isang pagsusulit sa pamamagitan ng biyaya ng palasyo. At idinaos ang pagsusulit ngayong taglagas. Upang maparangalan ang mga iskolar na marapat parangalan. Ang lahat ng makapapasa sa pagsusulit sa akademya ay maaaring magtungo sa kabisera sa susunod na buwan upang kumuha ng pagsusulit. Xiaogo, halos mapunit na sa bigat ang bowl ng mga aklat mo. Saan ba kayo pupunta sa pagkakataong ito? Ngayong nakapasa na ako sa pagsusulit sa lalawigan. Ang susunod kong hakbang ay magtungo sa lungsod ng Linan para sa pagsusulit sa palasyo. Bobo ka ba, ginaganap lang ang pagsusulit sa palasyo tuwing 3 taon. Sa pagsisimula ng bagong pamahalaan, umaapaw ang biyaya ng emperador. Nagsagawa ang pamahalaan ng isang espesyal na pagsusulit. Itinakda mismo ng langit ang pagsusulit ngayong taglagas. Ang lahat ng makapapasa sa pagsusulit sa akademya ay maaaring magtungo sa kabisera sa susunod na buwan upang kumuha ng pagsusulit. Grabe, swerte sa buhay ang dalawang batang ito. Malaking bagay ang paglahok sa pagsusulit sa palasyo. Para maging panatag ang loob ni Xiaogo. Iminumungkahi kong mamasyal tayo sa labas ng lungsod. Para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam natin. Sige, at makahuli na rin tayo ng 2 mailap na manok para may panghanda. Panoorin ninyo ang elegante kong galaw. Xiaogo. Gwapo ba ako? Aba, hihihi. Gwapo talaga. Xiaogo. Ibaba mo na ang mga aklat mo. Tumakbo ka muna kasama si Xiaotang. Araw-araw ka na lang nag-aaral. Sa kakapilit mong magbasa, halos maging mata ng tandang na ang mga mata mo. Kuya King Feng, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Hintayin mo ako. Naku po. Pati karwahe ay may damit na seda ang kutsero. Totoo ba ito? Iyan ang napakahirap makuhang kabayong dugo ang pawis. Kuya King Feng, magkatay tayo ng isang matabang tupa. Siyempre naman. Opisyal nang nagsimula ang propesyonal na pangkat pansiguridad ni Kai at Ma. Magsisimula na tayo. Upang hindi masira ang inyong mga mahalagang ari-arian. At upang mapangalagaan ang kapayapaan ng mundo. Mananatili kaming tapat sa pag-iingat ng pag-ibig at katapatan. Ang pinakakaakit-akit na pangkat pansiguridad. Kay Dodo. Ma King Feng. Ang magiting na tambalan ni Kai at Ma, rumaragasa sa mga daan ng bayan. Pagtulak ng kariton, 10 pilak. Pagpapakalma sa kabayong nagulat, 20 pilak. Ginoong Huang. May 2 baliw na humaharang sa daan.
Paalisin na ba natin sila? Kuya Duo-Duo, bakit muli na naman kayong bumabalik sa dati ninyong gawain? Nanghuhufot na naman kayo ng pera. Dalawa pala kayong palaboy na salamangkero na nanlilinlang sa mga tao. At may kapal pa ng mukha kayong maningil ng 30 pilak. Maliit lang naman ang kakayahan ninyo. Pero ang yabang ninyo pangkabisera. Mga manloloko. Huwag kang makitid mag-isip, tiyuhin. Panoorin mo ang dakilang mandirigmang ito at matututo siyang kumalma agad. Tumahimik ka, munting suwel. Tumingin ka sa mga mata ko. Kumalma ka. Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Nahuhumaling sa akin ang lahat ng dalaga. Bakit naman siya natakot at tumakas sa akin? Munting kapatid. Dahuang. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kang gagalaw. Lalong matindi ang panganib. Lalo nitong pinupukaw ang kapangyarihang espiritual ni Xiaotang. Naunawaan ko po, guro. Basta't hindi pa sapat ang bayad. Hindi tayo agaw ng eksena. Ikaw talaga ang daldal mo. Hindi man lang umepekto ang napakagwapo kong atake. Boss Ma, bilisan mo at tulungan si Xiaotang. Baka mali ang paraan ng pagbukas ko. Dahuang, bilisan mo pa. Napakabangis ng kabayong ito. Mag-ingat po kayo. Matagumpay mong nakuha ang aking atensyon. Maaari ka bang maghinay-hinay at sumama sa akin? Upang namnamin ang tanawin sa paligid. Ako si Huang, isang kawani ng pamahalaan. Maraming salamat sa inyong pagliligtas, munting mandirigma. Hindi ko akalaing kayong dalawang bata ay may ganito kalaking kakayahan. 5 salita ang humihip papalapit mula sa langit. Walang anuman iyon. Napakatamis mo talaga, munting bata. Mga taga-tansurin ba kayo? Magkita tayong muli sa Tansaw kung pagtatagpuin tayo ng kapalaran. Sige po. Ginoong Huang, anong serbisyo pa ang nais ninyo sa susunod? Tandaan ninyong magpabook ng maaga para sa susunod na transaksyon. Maneho. Talagang mayaman ang taong ito. Pati alaga niya, mukhang mayaman at maringal. Ay, naku, masama ito. Nakalimutan kong magsuot ng belo. Babalik muna ako sa tuluyan. May natatanging okasyon ba ngayong gabi? Bakit nagdaraos ng pista sa templo ang Tansaw? Hindi mo man lang alam iyon. Ngayong araw ang taunang pistang paro ng panalangin sa Tansaw. Isang tradisyong ipinamana pa ng ating mga ninuno. Dumating na ang mayabang na kuya. Xiaotang. Hindi ako mayabang. Nakalagpas na sa yugto ng pagmamayabang si Ginoong Zhang. Xiaogo. May paligsahan ng tula sa unahan. Sumama ka at magpaligsahan tayo. Kuya, ikaw na ang pumunta. Maaaring alagaan ako ni na Elder Xuanjizi at Kuya Duo-Duo. Dahuang, Xiaobay. Protektahan ninyong mabuti si Kuya. Ang mga paro sa Tansaw ay nagbibigay liwanag na tila araw. Lahat ng mamamayan ay nakangiti at masaya. Talagang masagana ang lugar na marunong magpaunlad ng kabuhayan. Sulit naman ang paglihis natin ng landas para makarating dito. Ay, ang loro ng mahal na ginang. Napakaraming tao. Hindi ito ligtas. Bumalik muna tayo sa tuluyan at saka magpasya. Opo.
Kuya Duo-Duo. Siya ang puting ibong nakita natin kaninang araw. Ay naku, munting lola. Tumakas ang ibon. Ano naman ang pakialam natin? Iyan ang ibon ni Kawaniho ang kanina. Kapag nahuli natin, siguradong malaki ang pabuya. Sugod. Pabuya. Guro, bilisan ninyo. Mula pagkabata, lagi na akong kasama ni Kuya Bay. Magulo at mapanganib sa labas ng lungsod. Kapag may nangyari sa kanya, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahamak siya. Pumunta ka. Dalhin mo ang plaket na ito kay Prefect Sang. Sabihin mo sa kanya na kahit hukayin ang lupa ng 3 talampakan ngayong gabi, dapat mahanap at maibalik ang loro ng kanyang ginang. Opo. Himinglu. Naway masilayan ni Suksya Ogo ang bukang liwayway ng tagsibol mula sa malayo. May utos ang mahal na prefect. Isara at ikandado ang buong lungsod. Walang sinumang maaaring gumalagala ng basta-basta. Napakagulo sa lansangan. Nasa labas pa si Xiaotang. Ay! Suk Xiaogo. Hindi ko pa nga natatapos ang ikalawang hati ng tula. Munting Xiaotang. Huwag na huwag mo siyang hahayaang lumipad. Tingnan mo ang galing ko. Ipaubaya mo sa akin at makapagtitiwala ka na. Ulitin natin, ulitin. Ipaubaya mo sa akin at makatitiyak ka na. Munting Loro. Halika rito kay ate, bilis. Naku, ayan na. Lumipad, lumipad na. Xiaotang, sagana ako sa lakas at mga paraan. Nahuli ko na. Kuya. Tingnan mo. Nakita ko ang puting loro ni Ginoong Huang. Maraming kawal sa lansangan ngayong gabi. Napakagulo. Bumalik muna tayo sa tuluyan. Bukas na natin ito isauli kay Ginoong Huang. Mapagpakumbabang nagpupugay ang inyong lingkod sa emperador. Maaari na kayong tumayo. Kapag nasa labas, huwag ninyo akong tawaging Ginoo. Ginoong Huang ang itawag ninyo sa akin. Nasaan ang puting loro ng ginang? Ginoong Huang. Buong magdamag akong nanguna sa paghahanap kasama ang mga tauhan, ngunit wala kaming nahanap. Kaninang umaga ay nagpagawa ako ng mga paskil sa pangunahing lansangan na nag-aalok ng gantimpalang 100 liang. Kasalukuyan pa kaming nagdaragdag ng mga tauhan. 100 liang napilak ang gantimpala. 100 liang napilak ang gantimpala. Ginoo, may isang taong nagdala ng puting loro upang kunin ang gantimpala. Naghihintay na siya sa bulwagan. Napakabuti naman. Bilisan ninyo at salubungin siya. Pumunta kayo at tingnan. Ginoong Huang. Magandang ate. Ang inyong loro. Kuya Bay. Kayong dalawang munting bata na naman. Talagang itinadhana tayong magkakilala. Kung hindi dahil sa inyo, siguradong nagdusa si Kuya Bay sa labas. Narito ang 100 liang napilak na gantimpala. Dalhin ninyo ito sa inyong paglalakbay. Bumili kayo ng maraming candy at kainin ninyo. Salamat po, magandang ate. Naway lalo kang gumanda, manatiling mabuti ang puso at yumaman ng husto. Munting kaibigan sa ganitong pananamit. At may pasan pang sisidlan. Mukhang malayo ang iyong paglalakbay. May isang bagay na hindi ninyo alam, Ginoo. Itong si Suksya Ogo ay isang tanyag na henyo ng Tansaw. Nanguna siya sa pagsusulit sa distrito, sa pagsusulit ng pamahalaan at sa pagsusulit ng akademya. Sa pagsusulit ng pamahalaan at sa pagsusulit ng akademya. Sa pagkakataong ito, malayo ang kanyang pupuntahan. Pupunta siya sa lungsod ng Linan upang kumuha ng pagsusulit sa Taglagas. Napakabata pa niya, ngunit 3 ulit na siyang nanguna sa pagsusulit. Mabuti. Kalmado kahit nasa panganib. At mapagkalinga rin sa kapwa. Kapag nakarating ka na sa kabisera balang araw, dalhin mo ito at hanapin mo ako para makapagtimpla tayo ng tsaa. Itago mo itong mabuti. Oras na upang tumulak tayo. Mauuna na kami. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Sa lungsod ng Linan. Ipasa mo ang munting koy na si Xiaotang. Naway kumita kayo ng 1 balde ng ginto araw-araw. Malalampasan din natin ang malas at paghihirap.
Maraming salamat sa inyong paghahatid at pag-ingat sa amin. Bago kami magtapos, paki-like at paki-share naman. Naway sumikat sa buong mundo ang dramang ito. Magkita-kita tayo sa lungsod ng Linan sa ikalawang panahon. Tiyak na magiging hit ito.